ka ba naman? Ilang beses ko nang sinabi sa'yo, natigilan mo na ang paggamit mo ng itim na kandila. Hindi mo ba nakikita ang anak natin, Arturo? Malubha ang sakit niya. Pero ikaw, imbis na pagtuunan mo ng pansin kung paano mo siya gagamutin, sinasayang mo pa ang oras mo sa mga kliyenteng puro galit lang naman ang laman ng puso. Iniisip ko nga, baka dahil na rin dyan sa ginagawang mong yan, kaya nagkasakit si Brian. At paano namang mangyayari yon? Alam mo namang maingat ako, Lina. At kung may humarang masusumpa ko, hindi anak ko ang mapapahamak. Paano mo ngayon ipaliliwanag ang nangyayari sa anak natin, Arturo? Malamang may ibang manggagamot na sinusubok na labanan ang husay ko sa paggagamot. O baka kung sino man ang mga hayop na may galit sa pamilya natin. Naiisip mo ba ang sinasabi mo? Kung may galit sa atin, hindi mo ba talaga kayang aminin na kasalanan mo yon? Sa lahat ng mga inagrabyado mo, sa ginagawa mong ritual na yan. Sabi nang nag-iingat naman ako eh. Hindi sapat ang pag-iingat lang, Arturo. Kung mahal mo ang pamilya mo, ititigil mo na yan. Ano bang nangyayari sa'yo? Nung nakilala kita, sapat na sa'yo ang manggamot, ang magpagaling ng tao. O bakit ngayon? Hindi ka mapakali kung hindi mo gagamitin ang hayop na itim na kandilang yan. Arturo! Puro kamalasan na nangyayari sa buhay natin. Wala mangyayaring masama, Lina. Maniwala ka sa akin. Gagaling ang anak natin. Gumagawa ako ng paraan. Paraan? Iyan ba ang tawag mo sa ginagawa mo? Hindi mo nga alam kung ano ang kabutihan at kasamaan. Lahat na lang gusto mong kontrolin. Pati ang mga bagay na hindi mo dapat pakialaman. Hindi ba ko naintindihan, Lina? Ginagawa ko to para sa pamilya natin. Para sa anak natin. Para sa pamilya? O para sa sarili mong yabang? Lahat ng ginagawa mo, laging ikaw ang bida. Ikaw ang may kakayahan. Ikaw ang may kapangyarihan. Pero sa totoo lang, Arturo, sarili mo lang ang pinoprotektahan mo. Huwag mo akong babaliktarin. Kung hindi dahil sa akin, matagal na tayong pinahamak ng mga taong inggit sa atin. Ako lang ang may kakayahang lumaban sa kanila. Lumaban? Anong laban ang sinasabi mo? Laban ba to para sa atin? O laban mo lamang sa sarili mong konsensya? Hindi mo ba nakikita kung gaano ka nagbago? Hindi na ikaw yung Arturo na kilala ko noon. Yung manggagamot na marunong pa ring manalangin bago humawak ng pasyente. Wala kang alam sa mga pinagdadaanan ko. Wala kang alam sa mga banta na natatanggap ko gabi-gabi. At ano ngayon kung may mga banta? Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Pero hindi ibig sabihin noon na maglalaro ka na ng apoy at saka ka pa magsasabing ginagawa mo to para sa atin? Tama na, Lina. Hindi ko kailangan marinig yan sa'yo. Oo nga, hindi mo kailangang marinig kasi matagal mo nang tinakpan ang tainga mo. Wala ka ng ibang pinapakinggan kundi sarili mo. Ang sakit na makita ka habang pinipilit mong iligtas ang iba. Unti-unti mo namang sinasakripisyo ang sarili mong anak. Hindi ko hahayaang mamatay ang anak natin. Hindi habang may magagawa pa ako. Hindi mo siya maliligtas sa mga paraan mong yan, Arturo. Hindi mo siya maliligtas sa pamamagitan ng apoy, usok at itim na kandila. Pakinggan mo naman ako kahit minsan. Hindi mo alam kung anong sinasabi mo, Lina. Ang mga ritual na to, ito lang ang pag-asa ko. Hindi! Mali! Hindi mo kailangang sumayaw sa dilim para mailigtas kami. Kung may natitira pang pag-asa, hanapin natin sa liwanag. Hindi sa apoy ng mga demonyo! Lina, tama na! Hindi ako titigil hanggat hindi mo tinatanggap na ikaw na mismo ang dahilan ng lahat ng ito! Wala akong kasalanan. Lahat ng ginagawa mo ay may kabayaran, Arturo. At baka oras na para pagbayaran mo na yon.
Hindi mo alam kung anong sinasabi mo. Alam ko, Arturo. Alam kong habang tumatagal, mas lumalayo ka sa pagiging tao. Tumigil ka na, Lina! Tumigil? Hindi ako titigil hanggat hindi mo tinatapos yung kapaliwan mo. Wala kang karapatan! May karapatan ako. Asawa mo ako, Arturo. Ina ako ng anak mo. At ako lang ang may lakas ng loob na sabihin sa'yo na unti-unti mo na kaming pinapatay sa bawat sindi ng kandilang yan. Maniwala ka sa akin, Lina. Hindi mo alam ang pinapasok mo. At ikaw, hindi mo alam kung ano na ang nilalabanan mo. Ano ba? Tama na yan! Imbis na binabantayan niyo ang anak niyo, inuuna niyo pa talagang pag-aaway! Bakit, ate? May nangyari ba? Oo! Si Brian! Sumusuka siya ng dugo! Ano? Kukunin ko ang gamot na ginawa ko kanina. Diyos ko, anak ko. Namamutla ka na. Sinubukan ko pa siyang kausapin kanina. Pero hindi na talaga siya makasagot. Titingnan ko ang bibig niya. Baka may kung anong dahilan. Kung bakit hindi siya makaimik. Anak, sandali lang. Ngumanga ka. Pangako, mag-iingat lang si Mama. Diyos ko! Ano yan? Bakit parang may mga karayom sa lalamunan niya? Diyos ko, kulam nga ito. Sino ang gumagawa nito sa anak ko? Diyos ko, Arturo! Bilisan mo! Huwag mong galawin basta. Kukuha muna ako ng malinis na tela. Kailangan na natin siyang madala sa ospital. Hindi na ito basta sakit lang. Sige, sandali. Ihanda ko mga gamit, Ate Kati. Ano? Wala magdadala sa kanya sa ospital. Hindi ba gagamot ng doktor ang kulam? Alam niyo naman yan, hindi ba? Pero Kuya Arturo, delikado na ito. Baka kailangan ng maoperahan si Brian. May paraan ako. May lunas ako rito. Huwag niyong agad dalhin. Magtiwala kayo sa akin. Paano pa ako magtitiwala sa'yo? Tingnan mo nga ang anak natin. Sumusuka ng dugo. Ang mga mata niya, parang wala ng buhay. At saka kung may kulang man, pwede naman sigurong masuri muna siya ng doktor. Nasasaktan ng gusto si Brian. Paano mo aalisin ang karayom na yan sa loob ng katawan niya, Arturo? Kung dadalhin natin siya sa ospital at hindi gumaling, lalo lang lalakas ang kulam. Ano ba kayo? Napakarami ko nang nagamot na ganito. Ngayon pa ba kayo hindi maniniwala? At isa pa, kapag dinala ninyo siya sa ospital, mawawala ang bakas ng anumang ritual. Mawawala ang bakas na nag-iiwan ng marka. Hindi natin matatanggal ang sanhi. Ano ang sinasabi mo? Anong marka? Sino ang nag-iwan ng marka? Wala nang oras para dyan. Kailangan niyong gumawa ng paraan ngayon din. Lina, alam mong mahal na mahal ko ang anak natin. Hindi ko siya hahayaang mawala. Magtiwala ka naman sa akin. Oras na malabanan ko ang mga sumpa sa kanya, gagaling na ang anak natin. Mawawala ang lahat ng hindi normal na laman ng katawan niya. Diyos ko, Arturo. Hanggang kailan pa yan? Awang-awa na ako sa anak ko. Malapit na. Kaya nga tumatanggap pa ako ng mga kliyente, hindi ba? Para mas lalo kong mapalakas ang labang ko. Pagtiwala ka sa akin, Lina. Hindi ko pababayaan ang anak natin. Brian! Si Brian! Dumudugo ang mata ni Brian! Ano? Anak! Anak! Ah! Hindi. Anak, gising! Hindi! Kahit pa paano, dapat gumagana na ang ritual na ginawa ko kagabi. Anak, tatapusin pa natin ulit yun mamayang gabi para magtuloy-tuloy na ang paggaling mo, anak. Brian! Brian! Wala na siya, Lina. Wala na ang anak niyo. Wala na ang pamangkin ko. Magandang araw
araw po sa inyo, Madam Venus. Ako nga po si Kathy, ang nakatatandang kapatid ni Lina, ang aking bunsong kapatid. Tubong Negros kami. Pero dahil sa mga nangyari noon, pinadala kami ni nanay sa ibang probinsya at doon na kami tumira ng kaming dalawa lang. Namasukan ako bilang kasambahay sa isang mayamang pamilya sa bayan. Habang si Lina naman ay nakilala si Arturo, ang lalaking naging asawa niya. 5 taon ang agwat ng edad nila. 20 taong gulang pa lang si Lina nang sila'y ikinasal at makalipas ang 1 taon, nagbuntis na siya agad. Si Kuya Arturo ay mula sa pamilyang kilalang albularyo. Sa pulpa noon, tanyag na sila sa husay sa paggagamot. Hindi naman mahirap pakisamahan ng kanilang pamilya. At kahit ako, madali kong nakagaanan ng loob ang mga ito. Kaya bilang tumatayong magulang noon, hindi na ako nagdalawang isip na payagan ang desisyon ni Lina na magpakasal. Malayo po kasi kami noon sa Negros at huli na ring nakarating sa aming mga magulang ang sulat tungkol sa kasal. Kaya't kami lamang ang naroon. Ako lang ang nakasama niya sa paglalakad patungo sa altar. Maganda sana ang naging samahan nilang mag-asawa. Ngunit mabilis din yung nagbago nang simulang pag-aralan ni Arturo ang itim na mahika. Tumanggap siya ng mga kliyente para sa pagpapabarang, pangkukulam at pati sa pagpapalaglag ng mga sanggol. Dahil hindi rin ako tuluyang lumayo sa kanila, nakita ko mismo kung paanong ang masiglang mga mata ng kapatid ko ay unti-unting napalitan ng lungkot hanggang sa tuluyang naging takot. Lalo pang lumala ang lahat nang mamatay ang nag-iisa nilang anak na si Brian. Pagkatapos ng libing, nagpa siya akong mamagitan sa kanila, alang-alang sa kalagayan ni Lina. Kaya sa ayaw o gusto ni Arturo, umuwi kami pabalik ng Negros. Ngunit ang akala kong pahinga para sa kapatid ko ay siya pa palang magdadala sa kanya sa mas madilim na bahagi ng kanyang buhay. At ito, Madam Venus, ang kwento kong nais ibahagi sa inyo ngayon. Ay, sa wakas. Nandito na muli tayo sa Negros. Ate, alam ba nila nanay na uwi tayo? Hindi. Hindi naman agad nakakarating ang sulat. Kaya hindi na ako nagpadala. Pero huwag kang mag-alala. Paniguradong matutuwa ang mga yon pag nakita tayo. Oo nga, sa wakas, makikilala na nila si Arturo. Nakalulungkot nga lang na hindi na nila nasilayan ang anak naming si Brian. Huwag kang mag-alala. Dala naman natin ang mga litrato niya. Tuwing umaakyat ka sa entablado sa school, hindi ba lagi mong bitbit yun? Huwag ka nang masyadong malungkot. Kaya nga tayo nandito para kahit papano, makapahinga ang isip mo sa lahat ng nangyari. Tumango lamang noon sa akin si Lina, Madam Venus. Ako naman ay napatingin sa tahimik na si Arturo na naglalakad lang sa gilid ng kanyang asawa. Mula nang mamatay si Brian, napansin ko bihira na siyang magsalita. Lagi na lang tahimik o tulalang nakatingin sa malayo. Kilala ko siya at alam kong hindi niya inaasahan ang biglaang pagkawala ng anak nila. Kahit hindi ko itanong, dama kong sinisisi niya ang sarili sa nangyari. Kaya madalas kong ipaalala sa kanila noon na ang buhay ay hindi pantay sa pagbibigay ng mahabang panahon sa bawat isa. May mga pangyayaring dumarating na hindi natin inaasahan. At iyon ay bahagi lang talaga ng takbo ng buhay. Pero sa puntong yon, alam kong walang anumang malumani na salita ang makapagpapagaan ng bigat na nararamdaman ng isang amang pinapasan ang sisi. Kaya imbis na pagsabihan siya o paalalahanan na magpakatatag dahil makikita na namin ang aming mga magulang, pinili ko na lang ang manahimik. Pagdating namin sa baryo, sinalubong kami ng halong gulat at tuwa. Ang ilan malayo pa lang kumakaway na. Ang iba naman naming mga pinsan ay nagsitakbo papalapit para yakapin kami. Oh, mga pamangkin, bumalik din kayo sa wakas. Kumusta na kayo? Oh, Tito Samuel. Ayos lang kami. Ikaw, kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita. Tito Samuel, magandang hapon. Pasensya na, ngayon lang ulit kami nakabalik. Togay,
Pero hindi ko na ba kayo masisisi? Ang hirap talaga ng buhay ngayon. Nako, sinabi mo pa tito. Siya nga pala, Tito. Ito si Arturo, ang asawa ko po. Arturo, siya naman ang tito namin. Matagal na siyang nakatira dito sa bahay nila tatay, kaya para na rin namin siyang pangalawang ama. Magandang hapon po, Tito Samuel. Pasensya na po. Ngayon lang kami nakapunta rito. Nako, walang problema yon. Kami nga dapat na humingi ng pasensya. Hindi ba lang kami nakadalo sa kasal ninyo noon? Okay lang po yun, Tito. Alam naman naming huli nang dumating ang mga sulat namin sa inyo. Kaya nga alam nyo naman dito, 3 linggo bago makarating ang sulat. Saka pala, Kati, ikaw, wala ka pa bang ipapakilalang asawa sa amin? Nako tito, wala pa. Hindi man lang ako nakabangwit doon. Nako, mahina ka talaga. Sige na, tara na sa bahay. Siguradong magugulat sina tatay at nanay pag nakita kayo. Tatay! Nanay! Halik kayo! May sorpresa ako! Ay, ano ba yan, Samuel? Naglalaba ako eh. Pag walang katuturan yan, masasapok talaga kitang lalaki ka. Ay, mga anak! Ay, Diyos ko, mga anak! Hagi mo, bilisan mo! Nandito ang mga anak natin! Lina! Kate! Mga anak ko! Miss na miss ko na kayo! Ang tagal namin hindi kayo nakita! Miss na rin po namin kayo, tatay. Kumusta naman po kayo rito? Ay, ayos lang naman kami, Lina, anak. Maayos na maayos kami ng nanay ninyo dito. Siya nga po pala, tatay. Eto po si Arturo. Asawa ko po. Magandang gabi po sa inyo. Pasensya na ho kayo. At hindi namin magawang makadalaw noon. Ay, nako, wala yun, iho. Alam naman naming mahirap ang buhay. Wala problema. Ay, nasa na pala gapo ko? Hindi nyo ba isinama si Brian? Biglang natahimik ang paligid. Malinaw kong nakita kung paano mariing napalunok noon si Arturo, Madam Venus. Maging si Lina ay bahagyang napatungo. Tila ninanamnam ang bigat ng alaala. Para maibsan ang nakapanlulumong katahimikan, nilapitan ko si nanay at tatay at mahigpit ko silang niyakap. Saglit kaming nagkamustahan at sa pagitan ng mga patlang ng aming usapan, pasimple kong ipinahiwatig na wala na si Brian. Mahaba at masakit na kwento. Hindi ko na kailangang magpaliwanag pa sapagkat sa paraan ng pagkakatitig ni nanay, alam kong naunawaan niya agad kung bakit kami nagbalik ni Lina. Anak, Lina. Eto palang kwarto nyo mag-asawa. Yan pa rin ang kwarto mo nung dalaga ka pa. Nandyan lahat ng mga gamit mo at hindi namin inaalis. Pero wag kang mag-alala, malinis naman yan. Ikaw naman, Kate. Nandun pa rin ang mga gamit mo sa kwarto mo. Wala rin kaming ginagalaw doon, anak. Lahat ng mga gamit mo nandun pa rin. Salamat po, nanay. O siya, sige na, magpahinga muna kayo. Alam kong pagod kayo sa biyahe. Mamaya sa hapunan, tatawagin na lang namin kayo. Bakit ho may kubo sa gitna ng kagubatan na yon? Ha? Anong kubo? Ayun po sa dulo. Nakikita ko ang maliit na kubo mula rito. Alam ko na tinutukoy mo. Yung kubo na yun. Kubo yan noon. Ako lang nakatira dyan noon. Yan ba yung ginamit mong kubo sa panggagamot, tiyo? Yan na nga. Bakit po hindi nyo na ginagamit ngayon? Mula nang gamutin ko si Gabriel sa kanyang sakit, hindi ko na itinuloy ang paggagamot. Bakit naman, tiyo? Hindi ka ba nanghihinayang? Siyempre naghihinayang. Pero hindi na talaga yun para sa akin. Saka matanda na rin naman ako. Gusto ko na rin makapagpahinga sa paggagamot. Kung sa bagay nga po, Magkano po ang upa? Aba, bakit? Nagbabalak ka bang upahan yan? Opo. Aba, teka, sandali. Masyado nang napabayaan ang kubo na yan. Hindi ko alam kung pwede pa bang tirahan yon. Paniguradong maraming kailangang kumpunihin doon. Wala pong problema. Kahit ako na po ang mag-ayos ng mga kailangan ayusin doon. Ay kung ganon, huwag mo nang upahan, iho. Gamitin mo na lang kung kailangan mo. Wala namang may interest dyan. Hindi po kailangan ko pong upahan yon, Nanay Trina. Aba, bakit naman?
Hindi ka naman iba sa amin. Hayaan niyo na po siya, nanay. Hindi po kasi siya sanay kumilo sa lugar na hindi niya pagmamay-ari. Kaya gusto niyang rentahan ang kubo. Ganun ba? Siya. Upahan mo na lang ng 1,000 kada buwan. Ayos na yun. Salamat po, Tatay Gibo. Walang anuman. Sige na, magpahinga na muna kayo. Pumasok noon sa loob sina Arturo at Lina, Madam Venus. Tahimik silang naglakad. Para bang ayaw gambalain ang mga alaala ng bahay na yun. Ako naman, dinala ko ang mga gamit papunta sa dati kong silid. Yung kwartong matagal nang hindi nabubuksan. Amoy alikabok at lumang kahapon. Maingat kong ibinaba ang mga dala ko sa tabi ng kama at saglit na tumingin sa paligid. Wala halos nagbago, maliban sa ilang kupas na larawang nakasabit sa dingding na para bang patuloy pa ring nagbabantay sa amin sa katahimikan ng bahay. Pagkatapos noon, lumabas ako ng silid at dumiretso sa kusina para tulungan si nanay sa pag-aayos. Naroon pa rin ang pamilyar na amoy ng tuyo at kape. Ang kalansing ng kawali at kutsara. Mga simpleng tunog na noon pa man ay nagbibigay sa amin ng kaunting ginhawa. Samantala sa kabilang silid, marahang nagpatuloy sina Arturo at Lina sa kanilang pag-uusap. Mababa ang mga tinig nila. Halos pabulong. Ngunit ramdam kong may mabigat na paksa sa pagitan nila. Mga salitang pinipigilan. Marahil dahil baka muling gisingin ang mga sugat na pilit pa nilang tinatakpan. Arturo, ano na naman bang binabalak mo? Bakit kailangan mo pang upahan yung kubo sa gitna ng gubat? Gusto ko lang na nakahiwalay sa bahay ang tinutuluyan natin. Ang magagamit ko sa panggagamot. Bakit ba kasi dinala mo pa rin yan? Akala ko ba hindi ka naman gagamot? Hindi na nga, pero hindi naman pwedeng iwan ko na lang ang mga gamit kong ito basta-basta. Pwede ba? Napakarami nang nangyari tapos heto ka pa rin? Magsisinungaling ka pa rin tungkol sa ginagawa mong yan? Alam ko naman kung ano ang pakay mo sa kubo na yun eh. Gusto mo lang mapalayo sa amin para maipagpatuloy mo ang paggamit mo ng itim na kandilang yan. Lina, kung ayaw mo sa unang araw pa lang pagdating natin dito ay mag-aaway na tayo. Pakiusap lang. Manahimik ka muna. Nakakapagod bumiyahe, kaya mas mabuti pa kung magpahinga na lang muna tayo. Bahala ka. Tutal, hindi ka na rin lang naman nakikinig sa akin. Namatay na nga si Brian. Heto ka pa rin. At hindi mo pa rin tinitigilan yan. Ay nako, ewan, nakakapagod ka na rin intindihin, Arturo. Kung anong gusto mong mangyari sa buhay mo, bahala ka na. Basta wag mo kaming idadamay ng pamilya ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay lumabas na ng bahay si Arturo, Madam Venus. Diretso siya sa kubong nasa gitna ng gubat at agad nagsimulang ayusin yun. Mula sa bahay, tanaw namin siya sa pagitan ng matatangkad at matatandang punong kahoy. Parang aninong kumikilos sa malamlam na liwanag ng umagang yun. Nung una, labas-masok lang siya sa kubo. Waring tinitimbang kung saan siya magsisimula. Ilang sandali pa kinuha niya ang itak at mabilis na nawala sa masukal na bahagi ng gubat. Ang tanging naririnig namin ay ang lagaslas ng mga dahon at ang tunog ng itak na tumatama sa kahoy. Hindi nagtagal, bumalik siya. Pasan-pasan ang mga kawayan at dahon ng anahaw. Tahimik niyang inayos ang mga yon. Pinapanday ang bawat piraso na para bang may kahulugang lampas sa simpleng pagkukumpuni ng bahay. Sa bawat galaw ni Arturo, dama kong hindi lang kubo ang binubuo niya noon, kundi ang bahagi ng sarili niyang matagal nang nagiba. Anak, Arturo, bakit hindi ka muna magmeryenda sa bahay? Hindi na po, tatay. Busog pa naman po ako. Ganun ba? Siya nga pala. Sabi ni Lade, ikaw daw ay albularyo. Oho, mula bata pa po ako. Nanggagamot na ako. Aba, magandang trabaho yan. Nakakatulong ka sa mga taong nangangailangan. Oo nga po. Kaso, isa yata sa sumpa ng mga albularyong katulad ko ay hindi kayang pagalingin ang mga mahal niya sa buhay. Sinisisi mo ba ang sarili mo sa pagkamatay ng anak ninyo ni Lade?
Wala naman pong ibang may kasalanan. Nako, wala na bang magulang ang gustong mawalang anak? Ang sabi nga nila, napakasakit sa isang ama na ilibig ang kanyang anak sa halip na siyang ilibig nito. Kaya wag mong sisihin ang sarili mo, iho. Sadyang mapaglaro lamang ang buhay. Oo nga naman, Arturo. Hindi naman kasalanan nating mga albularyo kung hindi natin mapagaling ang mahal natin sa buhay. Ang totoo niyan, hindi ko rin alam ang dahilan. Pero ganun talaga. Siguro nga po. Ang mabuti pa, ituon mo na lang ang atensyon mo sa buhay niyo ngayon. Huwag mo nang ibaw ng sarili mo sa lungkot. Dahil hindi naman yan makakatulong. Susubukan ko. Salamat. Oh, Ramon! Ay, Tatay Gibo. Mano po? Kawang ka ng Diyos. Salamat po. Mukhang may bisita po kayo, Tatay. Ay, sina Lani at Kati. Nandito na ulit sila. Po? Nandito na po si Lina? Oo, iho. Siya nga pala. Ito nga pala si Arturo. Siya ang asawa ni Lina. Magandang araw sa iyo, Arturo. Ako nga pala si Ramon. Dati siyang kasintahan ni Lina. Para na nga naming anak itong si Ramon. Dahil halos dito na ito tumira noon sa bahay. Buong akala nga namin noon, sila na ang magkakatuluyan. Pero tingnan mo nga naman talaga ang tadhana. Nagkahiwalay pa rin sila. Ay, si tatay talaga. Sasabihin pa talaga yon. Ay, nabanggit ko lang naman. Ito naman Tay, ano namang pinagkukwentuhan niyo sa asawa ko? Ay, wala naman anak. Nakwento ko lamang na dati mong nobyo si Ramon. Pero dati pa naman yon. At ayan nga kasal ka na kay Arturo. Kahit na tatay, hindi niyo na dapat kinakwento pa ang mga bagay na yan sa asawa ko. Walang problema, Lani. Mas mabuti ng alam ko, hindi ba? Para naman, hindi ako nagmukhang walang alam sa mga nangyayari sa buhay mo. Huwag kang mag-alala, pare. May anak na ako, saka dati pa naman yun. Oo nga, Arturo. Ang mabuti pa, magmerienda ka na muna. Heto, pinagdala kita ng nilagang saging. Kainin mo habang mainit-init pa. Hindi ka na sana nag-abala. Pusog pa naman ako. Sadya naman kaming nagluto ng merienda, kaya kumain ka na muna. Sige, salamat. Sige, Lani. Tatay Gibo, uuwi na po muna ako sa amin. Hinihintay po nitong anak ko itong dala kong ulam Teka, magdala ka kaya muna ng merienda. Halika, sasamahan kita sa loob. Nako, hindi na po. Ano ka ba naman? Paniguradong nasasabik na rin sa mga merienda namin si Gabriel. Wala yata na magkasakit yun. Hindi pa rin siya lumalabas sa bahay. Hindi ko pa po pinalalabas, Tatay. Kailangan po muna niya magpagaling ng husto. Bakit? Ano bang nangyari sa anak mo, Ramon? Kuwan Nabarang si Gabriel, Lina. Mabuti na lang. At nagawa pa naming mapigilan. Nabarang? Oo. Mabuti na lang at magaling ang albularyong nalapitan ko. At napagaling siya. Naku na ba, nabobolahin mo pa ako. Kumusta na siya ngayon? Nagpapagaling na lang. Nakakalakad na ulit siya at nagpapalakas. Siguro mga 1 linggo pa at makakalabas na ulit si Gabriel. Iyon nga lang ang malungkot. Dahil matapos sa pagaling nitong si Samuel si Gabriel, saka pa naman siya nakaisip na huminto sa panggagamot. Halos lahat pa naman ng tao dito sa baryo natin ay umaasa sa kanya. Lalo na't patay ng ibang albularyo rito. Hayaan nyo na ako makapagpahinga. At tanda na ako. Gusto ko ring mamatay na nakaranas ng normal na buhay. Nakakasawa na rin ang panggagamot. Yun lang ba talaga ang rason? Oy, hindi nyo naiintindihan. Pero may mga gawain ng isang albularyo na minsan labag din sa kalooban namin. Kaya mas mabuti na nga ang tumigil na lang. Ay, hindi valid Nandito na si Arturo. Albularyo siya. Kaya malamang na siya na ang susunod na manggagamot dito sa baryo natin. Albularyo ka pala, Arturo. Oo, nakakatuwa nga. At tila para talaga sa albularyo ang kubong ito. Uupahan na niya ito, Ramon. Kaya isang albularyo muli ang maninirahan dito.
Mas mabuti po yan para madali lang matukoy ng mga tao kung nasan ang bagong albularyo sa Negros. Tay, Ramon, hindi naman gagamot si Arturo. Kaya nga kami nandito para magpahinga. Kamamatay lang ng anak namin at gusto muna naming lumayo sa mga bagay na pwedeng magpaalala sa nangyari kay Brian. Hindi naman sa nakikialam ako. Pero bakit ba namatay ang anak ninyo? Gaya ng anak mo, Ramon. Nabaran din siya. At hindi ko siya napagaling. Kaya kung iniisip mong maganda at may panibago na kayong albularyo, nagkakamali ka. Isa lang akong hamak na palpak na albularyo. Wala ka bang napapagaling, iho? Di isa. Marami, tatay. Pero hindi lang niya matanggap na hindi niya nagamot ang anak namin. Ang sabi ng namatay na albularyo, hindi raw talaga kayang gamutin ng albularyo ang sariling pamilya. Alam kong alam mo naman yan, Arturo. Kaya wag mo nang sisihin ang sarili mo. Anong alam mo naman? Mahal naman. Ang punto lang naman kasi namin, hindi mo rin naman ginusto ang nangyari. Kaya huwag mong sisihin ang sarili mo ng ganyan. Bakit ba nandito kayo? Kailangan ko nang tapusin ito bago maghapon. Eto na, Lani. Salamat sa merienda. Babalik na ako sa pagkuha ng anak. Ay, iba rin ang ugali ng asawa mong yun, ano? Parang nahihimigan kong nawawalan siya ng galang sa matatanda. Ikaw naman kasi, tatay. Kung ano-ano agad ang sinasabi mo. Oo, bakit? Nagkwento lang naman ako, ah. At saka, ano bang inaalala pa niya? Asawa ka na nga niya, eh. Kahit na, tatay, hindi pa rin maganda. Pasensya ka na. Baka mag-away pa kayo ng asawa mo dahil sa akin. Sus, kaarte ang labang yan. Asawa na nga siya, eh. Halika na, Ramon. Ikuha mo na ng merienda si Gabriel. Sige po, salamat. Nang hapon ding yon, nasa labas kami ng bahay na magkapatid, Madam Venus. Nakaupo kami sa tapat ng maliit na apoy na sinisindihan ni tatay tuwing gabi. Tanglaw namin sa dilim at panlaban sa lamig ng hangin mula sa bukirin. Habang abala ako sa pagansilyo ng sapin sa lamesa, napansin kong tahimik si Lina. Malayo ang tingin. Nakatutok ang mga mata niya sa kubong inuupahan ni Arturo na tanaw mula sa aming bakuran. Bago pa tuluyang lumubog ang araw, nakita naming natapos na niya ang pagkukumpuni ng kubo. Ngunit kahit dumidilim na, patuloy pa rin siyang abala roon. Hindi siya tinatawag ni Lina dahil alam niyang ayaw ni Arturo na inaabala kapag may ginagawa. Pero nakita ko sa mukha ng aking kapatid ang pag-aalala. Yung mga mata niyang gustong kumilos pero pinipigilan ng takot na baka magalit ang asawa niya. Kaya hindi ko na rin napigilan ang sarili kong mapatanong. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ako kay Arturo, ate. Ramdam ko kasi na sinisisi niya ang sarili niya sa nangyari kay Brian. Bakit ikaw? Hindi mo ba siya sinisisi? Nagalit ako sa kanya, oo. Nandito pa rin sa isip ko na baka nga dahil sa pagkahumaling niya sa itim na kandilang iyon, kaya nagkasakit si Brian. Paano kung may gumanti sa ginawa niya at ang anak namin ang naapektuhan noon? Kung yan ang iniisip mo, malamang ganun din ang iniisip niya, Lina. Kaya hindi mo maaalis sa kanya ang sisihin ang sarili niya. Pero paano kung maging galit ang pagsisisi na iyon? Paano kung maisipan niyang gumanti? Hanapin kung sino ang nagbigay ng sumpa kay Brian. Nag-aalala ako sa kanya, ate. Mahal ko si Arturo. Kahit na madalas hindi kami magkasundo. At hindi ko kakayanin kung pati siya ay mawala sa buhay ko. Ang mabuti pa, subukan mong kausapin ang asawa mo. Sabihin niyo sa isa't isa ang nararamdaman niyo. Sana nga, ate. Ganun lang kadali. Si Arturo kasi, kilala ko siya. Kapag ganitong pagkakataon, mas ginugusto niyang mapag-isa. Natahimik na lang ako noon, Madam Venus. Sa totoo lang, mas kilala talaga ni Lina ang asawa niya kaysa sa akin. Hindi nagtagal may humintong paragos sa tapat ng bahay namin.
Dahil gabi na at tahimik na ang paligid, napakunot ang noo ko sa pagtataka nang makita ko si Ramon kasama ang anak niyang si Gabriel na sakay ng kalabaw. Halata pa ang pangihina ni Gabriel mula sa pagkakasakit niya. Agad kaming napatayo ni Lina. Sinalubong sila at tinulungan naming makababa si Gabriel. Dahan-dahan namin siyang inalalayan papasok sa loob ng bahay. Habang si Ramon naman ay bakas ang pagod sa mukha. Para bang galing sa mahabang paglalakbay na may dalang mabigat na dahilan. Pasensya na po kayo sa abala. Si Gabriel kasi hindi mapakali nang malaman na nandito sila, Lina. Bakit, iho? Kilala mo ba ako? Ano kasi anak? Lagi ka naming nababanggit ni tatay mo kay Gabriel. Hello po, Tita Lina. Kinagagala ko po kayong makilala. Ikinagagalak din kitang makilala, Gabriel. Pasok kayo, Ramon. Sa bakanting silid mo na lang patuloyin si Gabriel. Sama na kayong mag-ama doon. Maraming salamat po, Tatay Gibo. Pasensya na rin ho kayo sa abala. Ay, naku, wala yun. Para ka na rin naming anak. Lalo na itong si Gabriel. Alam mo namang apo na rin namin ito. Salamat po, Lolo, Lola. Walang ano man na po. Oh, kumain ka na ba? Oo nga, Gabriel. Tamang-tama. Naglaga ako ng baboy. Kakain ka. Sige po, Lola. Ang tagal ko na rin pong hindi natitikman ng luto niyo. Ay, oo nga. Mabuti na lang talaga at magaling ka na. Magandang gabi ho. Pasensya na. Gabi na ako nakabalik. Mahal, halika. Kumain ka na rin muna ng hapunan. Pasensya ka na, hindi na kita nahintay kanina. Walang problema. Kumain ka na ba? Oo, sumabay na ako kila ate at nanay. Sige. Magandang gabi, Arturo. Dito nga pala kami matutulog ngayon. Ito kasing anak kong si Gabriel. Nasasabik na makilala si Kati at Lina. Hindi pa kasi niya sila nakikilala. Sige. Mauna na muna ako. Maglilinis muna ako ng katawan bago maghapunan. Sige Arturo, nakahanda na rin pala ang damit mo sa ibabaw ng kama. Salamat. Sadya bang ganyan ang asawa mo, Lina? Parang masyado siyang mailap sa mga tao. Sadyang ganyan, nanay. Hayaan niyo na. Mabuting tao si Arturo. Sadyang hindi lang natin siya kaugali. Opo, Nay. Sanay po kasi siyang mag-isa. Gawa na rin siguro ng trabaho niya kaya mas kampante siya kapag walang kausap. Siya nga po pala. Natapos na po ni Mayor na gawin ng ilog. Tinambakan nila ng tulay sa kanang bahagi para maipon ang tubig at tumaas. Baka gusto niyo pong mananghalian doon at makapaglangoy-langoy na rin. Aba, mukhang masaya yan ah. Ay, paano si Gabriel? Huwag niyo po akong alalahanin. Ayos lang po sa akin sa pampang lang habang nanonood at kumakain. Hayaan mo, Gabriel. Oras na gumaling ka, pupunta ulit tayo doon. Salamat po. Ano po? Punta na po ba tayo bukas? Para hindi ko na po agad maibalik ang kalabaw sa tiyuhin ko. Para naman mahakot ng paragos ang iba nating gamit. Sige Ramon, mabuti nga yan nang tayo ay makapagpahinga man lang. Tatanihin ko muna ang asawa ko, hindi kasi siya mahilig sumama sa mga ganyan eh. Kapag sumama siya, sasama rin po ako. Ay sus, maaari ba naman yan, Lina? Aba, turuan mo rin namang makisama. Tayo dito ay maayos namang nakikitungo rin sa kanya. Opo. Natahimik na lamang ako noon, Madam Venus. Alam ko namang sa aming lahat, si Lina ang mas nakakakilala sa kanyang asawa. Kaya hindi ko na ginatungan pa ang mga sinabi ni nanay at tatay. Kinabukasan, maaga kaming nagising para maghanda sa pagpunta sa ilog. Pagkatapos maihanda ang mga pagkain at iba pang kakailanganin, saka lamang lumabas ng kwarto si Arturo. Hindi ko mabasa noon ang ekspresyon niya, Madam Venus. Alam kong napilitan lamang siya sumama sa amin. Pero hindi mo rin naman mababaka sa mukha niya ang pagkainis o pag-aalinlangan. Ngunit wala ring bakas ng tuwa o sigla. Pagdating namin sa ilog, siya pa mismo ang nagpresentang mag-ihaw ng mga pagkain. Kaya agad na nagtakbuhan ang iba para maligo. Naiwan sa itaas si Gabriel, nakaupo sa monoblock chair. Habang si Ramon ay abala sa pangunguha ng paggatong at si Arturo ay nasa tapat ng ihawan. Kita sa kilos ng dalawa ang tahimik na pagdaramdam. Parang bawat tingin ay may laman. Bawat kilos ay may bigat. Nakakatuwang panoorin yon para kina tatay at nanay.
Pero ako, Madam Venus, hindi ko napigilan ang mag-alala sa aking kapatid na noon ay abala sa paliligo. Walang kamalay-malay sa mga matang nagmamasid sa kanya mula sa pampang. Tito Arturo, Bakit? matagal niyo na po bang asawa si Tita Lina? Bakit mo naman natanong? Wala naman po. Wala naman pala eh. Gabriel, huwag mong inaabala si Tito Arturo mo. Ang mabuti pa, manahimik ka na lang sa iyong pwesto. Gusto mo ba ng maiinom? Sige po, Papa. Soft drinks po sa akin. Sige. At huwag ka namang gulo ha. Pasensya ka na sa anak ko Arturo. Matanong lang talaga siya masyado. Alam mo naman ang mga kabataan ngayon. May anak ka rin naman, di ba? Siguradong alam ko rin ang pakiramdam ng may nagbibinatang anak. Huwag mo nga akong kinakausap na parang hindi mo alam kung ano ang nangyari sa anak ko. Hindi naman yun ang punto. Ang ibig kong sabihin ay... Ramon, halika dito sa ilog. Maligo tayo. Samahan mo nga ulit ako doon sa may dulo. Di ba may kuweba tayong pinupuntahan noong mga bata pa tayo? Sige na, Papa. Samahan mo na po si Tita Lina. Mukhang gusto na ulit niya makita yung kuweba eh. Sige. Sandali lang. Aalisin ko lang itong pangitaas ko. Arturo, pupunta lang kami doon ha. Ikukuha kita ng bunga ng tampoy. Di ba sabi mo, gusto mong matikman yon? Kaya kong kumuha mag-isa. Hindi mo na ako kailangang ikuha pa. Ha? Pero hindi ka marunong lumangoy, mahal. Hindi naman mapupuntahan yung puno na yon nang hindi dumadaan dito mismo sa ilog. Hindi na. Huwag mo na akong ikuha. Mabilis lang ako. Promise, we will be right back. Hindi man sang-ayon si Arturo, bakas noon sa mukha ni Lina ang pagkakasabik, Madam Venus. Ngiti pa lang niya, alam kong kahit sandali, nakalimutan niya ang bigat ng pagkawala ng anak niya. Kaya hinayaan ko na rin siyang samahan si Ramon papunta sa unahan ng ilog. Magkasabay silang lumusong sa tubig at mula sa pampang ay tanaw ko ang maingat na pag-alalay ni Ramon sa kanya. Parang saglit na bumalik ang sigla ni Lina. Yung dating tawa niyang matagal ko nang hindi naririnig, muling umalingaw-ngaw sa hangin. Gaya ng ipinangako niya, agad din silang bumalik. Dala ang ilang bungang tampoy na masaya nilang iniahon mula sa tubig. Tila mga alaala ng isang hapong muling nagbigay sa kanya ng dahilan para ngumiti. Sabi sa'yo, mahal. May bunga doon eh. Heto tikman mo. Salamat. Iningal ako doon Ang bilis mo pa rin lumangoy, Lina. Talaga ba? Binabagalan mo lang naman yan eh. Hindi. Kahit noon pa man, mas mabilis ka talagang lumangoy kaysa sa akin. Ay, ewan ko sa'yo, Ramon. Ang haba ng biyas mo. Ikaw pa ang mabagal lumangoy. Alam mo, pakiramdam ko talagang binabagalan mo lang dahil nadala ka mula noong nalunod ako noon. Tandaan mo pa pala yun. Sino bang hindi makakatanda nun? Akala ko noon, mamamatay na ako. Mabuti na lang talaga at kasama kita noon. Kung hindi, baka namatay na nga ako. Ikaw kasi, kahit pagod ka na, lumalangoy ka pa. Hiningal ka tuloy at nalunod. Oo nga, hindi ko na nga inulit-ulit noon yun. Dapat lang. Ay, para kayong mga dalaga at binata lang noon Ganyan din kayo magkwentuhan noon. Walang patinagtawanan ninyo. Hindi rin kayo mapag-iwalay doon. Hay nako. Kung hindi lang siguro nagkaroon ng kaguluhan doon. Hanggang ngayon siguro buo pa rin at maayos ang samahan ninyo. Nay. Anong kaguluhan, nanay? Ay nako, wala yun anak. Halika't mananghalian na muna tayo bago maglangoy ulit. Parito na, Gibo. Halika na rito. Ay, sige. Papunta na. Sa hapagkainan noon, gamit ang dahon ng saging at ang aming mga kamay, sabay-sabay kaming kumain, Madam Venus. Masaya sana ang lahat. Maliban sa madilim na mukha ni Arturo, natahimik lang habang palipat-lipat ang tingin kina Lina at Ramon. Naabala noon sa kwentuhan. Wala akong nakikitang mali siya sa kilos ng kapatid ko. Alam kong mahal niya si Arturo at hindi ko kailanman pinagdudahan yon. Pero kay Ramon, hindi ako ganun kasigurado. Kaya't habang pinagmamasdan ko ang paraan ng pagtitig ni Arturo sa lalaki, unti-unting may kaba akong naramdaman. Lalong tumitindi ang tensyon sa pagitan nila tuwing sumasabat si Gabriel. Parang sinasadya pa niyang paglapitin si Ramon at Lina.
nang hindi batid ang lalim ng tingin ng isang lalaking nagsisimula ng lamunin ng hinala. Alam niyo po ba, tita? Nakamukha ko daw po kayo. Ha? Bakit naman? Sino ang nagsabi? Marami po. Karamihan dito sa baryo natin. Lalo na si Papa. Anak, wag mo nang sabihin yun. Bakit naman, Papa? Kamukha lang naman eh. Magkamukha ba kami, Ate Cathy? Mahal. Tingnan mo nga, magkamukha ba kami? Hindi. Pareho kayo ng hugis ng mukha, pati na rin ang mata at ilong. Pero hindi naman masyadong pansinin kasi kayo manggi sa Gabriel, kagaya ni Ramon. Pero kung kakutis mo si Lina, oo iho, kamukha mo talaga si Lina. Sabi ko na sa inyo, tita eh. Teka, sino ba ang nanay ni Gabriel, Ramon? Biglang natahimik ang paligid noon, Madam Venus. Sina nanay at tatay ay halatang nag-aalangan kung paano babaguhin ang usapan. Pero pilit pa rin binabalikan ni Lina ang tanong niya. Maging ako, sinubukan kong ilihis ang paksa. Ibaling sa ibang bagay para lang mailayo sa mga alaalang matagal na naming nilibing sa katahimikan. Pero tila may puwersang bumabalik sa kanya. Isang pagkamausisang ayaw paawat. Mariid akong napalunok habang si Arturo naman ay tahimik lang, nakamasid. Wari nag-aabang ng sagot mula sa asawa niya. At nang eksaktong maisip ko na sana kung paano ko yon malulusutan, biglang nagsalita si Ramon. Buong tapang, malinaw at walang pag-aalinlangan sa tinig, na para bang handa siyang harapin kung ano man ang katotohanang hinihintay naming lahat na marinig. Wala nang asawa ko. Wala na? Oo, patay na siya. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Hindi ko man lang siya nakilala. Kumusta naman kayo mag-ama ngayon? Ayos lang kami. Kayang-kaya ko namang alagaan ang anak namin. Ikaw, Gabriel. Alam mo, ilang taon lang ang tanda mo sa anak kong si Brian. Mahirap ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya paniguradong nahihirapan ka rin. Bata pa lang po ako. Hindi ko na nakita si Mama. Pero opo, malungkot. Kahit sinabi ni Papa na wala na si Mama, naniniwala pa rin akong balang araw, mabubuo pa rin kami. Ganun ba? Paniguradong kung kaya ng nanay mong bumalik pa, hindi siya magdadalawang isip. Lalo na kung ang anak niya ay katulad mo. Talaga po? Palagay niyo po, pag nagkaroon ng pagkakataon si Mama, babalik siya sa amin? Oo naman. Wala namang ina ang gustong mawalay sa kanyang anak. Ay nga pala, maiba ako. Ang kumari ko kahapon pa masama ang pakiramdam. Baka naman pwedeng sumaglit ka sa kanila bukas, Arturo. Nakakaawa na. Malamang ay nadanyuhan yon. Hindi na po ako manggagamot, Nanay Trina. Ay sayang naman. Sigurado ka ba? Bihira lang ang nabibigyan ng ganyang kakayahan. Sigurado po ako. Hayaan mo na siya, Trina. Paniguradong nalulungkot pa rin ang manugang natin sa nangyari kay Brian. Pero oras na mawala na ang sakit ng pagkawala ng anak, paniguradong manggagamot pa rin yan si Arturo. Hindi ba, anak? Hindi ko po sigurado. Ay, sus. Kayang-kaya mo yan, anak. Kahit magkapustahan pa, paniguradong babalik ka rin sa panggagamot. Albularyo pa naman ang angkan ninyo, hindi ba? Hindi nawawala yan. Nananalaytay na yan sa dugo ninyo. Siguro nga po. Pero kung bumalik man ako sa panggagamot, yun ay dahil hindi na masakit ang pagkawala ng anak ko. Dahil sigurado akong hinding-hindi ito mawawala. Sa una lang yan, Arturo. Habang tumatagal, masasanay ka rin. Tiwala lang. Siguro kung kayong nawalan ng anak, baka kayanin nyo. Pero magkakaiba naman tayo eh. Hindi ko makakalimutan ang nangyari sa anak ko. O, tama na yan. Ang mabuti pa, pagtuunan na lang ng pansin ang pagkain. Sinasabi ko lang naman. Yun ay akin lang ding palagay. Hindi ko naman sinabing ganun din siya. Tama na nga. Sige na, Gibo. Kumain ka na lang. Oo na. Tito Arturo, kung naalala niyo po yung anak niyo, pwede niyo naman po siyang kausapin kahit sa hangin. Paniguradong maririnig niya yun, kahit nasan man siya. Malamlam ang mga matang lumingon noon si Arturo kay Gabriel na may maaliwalas ng ngiti sa labi, Madam Venus. Wala silang sinabi pareho,
at agad ding umiwas ng tingin si Arturo. Parang may gustong takasan sa sarili niyang isipan. Si Lina naman ay marahang yumakap sa braso ng asawa. Binigyan ito ng matibay ng ngiti. Yung ngiting alam kong pilit pero totoo. Dahil iyon ang kailangan nila sa mga sandaling iyon. Pagkatapos ng pananghalian, bumalik kami sa ilog para muling maligo. Pero hindi na rin yun nagtagal. Nang pumatak ang 2:00 ng hapon, nagpasya na kaming umuwi. Pagdating sa bahay, agad na nagtungo si Arturo sa kubo at muling nagpalipas doon ng ilang oras. Nang bumalik siya, halos hating gabi na. Nasa sala pa rin kami noon, nakikinig ng dramang pampamilya sa radyo habang nagkakwentuhan sina Tatay at Ramon. Kita ko kung paano sumilip si Arturo sa pintuan. Tahimik at sandaling tinitigan ng malamig si Ramon bago tuluyang pumasok sa silid nila ni Lina. At kahit nagsimula ng tumahimik ang buong bahay, alam kong sa loob ng silid na yon, buhay pa rin ang mga tanong na dala ni Arturo mula pa sa ilog. Mga tanong na hindi niya mailabas dahil baka sa pagbigkas pa lang ay tuluyan ng magbago ang lahat. Nandito ka na pala, Arturo. O, sakto. Patulog na rin ako. Halika na, sabay na tayo. Anong relasyon ninyo noon ni Ramon? Bakit mo naman biglang natanong yan, Arturo? Di ba dapat? Di ba mas maganda kung alam ko kung anong nabagitan sa inyo noon? Arturo, kasintahan ko lang si Ramon nung dalaga pa ako. Hindi naman masyadong seryoso yon. Parang magkaibigan lang rin naman ang turingan namin sa isa't isa. At saka, ano bang inaalala mo pa kasi? Hindi lang ako mapalagay tuwing nakikita ko magkasama kayo. Arturo naman, hindi mo kailangan mag-alala pa. Matatanda na tayo. Napakarami na nating pinagdaanan bilang mag-asawa. Hindi mo na kailangang isipin ang mga yan. Siguraduhin mo yan. Di naman sa tinatakot kita. Pero iba lang pakiramdam ko sa Ramon na yan eh. Lalo na sa anak niyang napakadaldal. Nasasabik lang sa kausap si Gabriel, Arturo. Huwag mo nang patulan ang bata. Isipin mo na lang, kung gumaling si Brian at nadala natin siya dito, paniguradong hindi rin matatapos ang mga tanong niya. Ganun naman talaga ang mga kabataan ngayon. Hindi na sumagot pa si Arturo, Madam Venus. Tumayo si Lina mula sa pagkakaupo at marahang niyakap ang tahimik na asawa. Alam niyang nag-aalala ito at batid din niya sa sarili na mahal niya si Arturo. Ngunit kailangan din niyang matutunan na makibagay sa mga tao. Hindi dahil may nararamdaman siya para kay Ramon, kundi dahil matagal na nila itong kaibigan. Halos kapamilya na. Nang gabing yun natulog silang magkatabi. Ngunit habang si Lina ay mahimbing na nakapikit, si Arturo naman ay balisang-balisa. Hindi niya maipaliwanag ang kabang bumabalot sa dibdib niya. Para bang may parating na unos na hindi niya matakasan. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang asawa, alam niyang nagsasabi ito ng totoo, na matagal nang tapos ang kung anumang ugnayan nila ni Ramon. Pero kahit anong pilit hindi siya makahinga ng maluwag. May kung anong boses sa loob niya ang paulit-ulit na nagsasabing may mali. Kaya't bigla siyang bumangon. Kinanap kung anumang ebidensyang magpapatunay o mapapabulaanan sa kinikimkim niyang hinala. Sa ilalim ng kama, natagpuan niya ang isang katamtamang laki ng kahon. Binuksan niya yun at sa loob, nakita niya ang mga lumang sulat ni Lina. Mga liham na minsan niyang ipinadala kay Ramon noon. Sa galit, agad siyang tumayo. Pinakatitigan ng mahimbing na natutulog na asawa bago tuluyang lumabas ng silid. Nandun pa kami ni Tatay at Ramon sa sala. Nag-uusap pa nang dumaan siya. Mabilis ang bawat takbang. Mas walang imik. Dumiretso siya sa kubo. Galit ang inihagis ng ilang maliit na santo mula sa altar. Ngunit nang tumama sa kanyang paningin ang isang garapon na babasagin, ang garapon na may nakasilid na itim na kandila, bigla siyang napatigil. Niloloko mo ba ako, Lina? Arturo? Ate Kate, anong ginagawa mo dito? Pinasunod lang sa akin ni Tatay itong gasera. Wala kasing ilaw dito sa kubong to. Salamat. Ako na. Ako nang bahala. Arturo, hindi naman sa nakikialam ako, pero hindi mo kailangang mag-alala kay Lina.
Alam kong mahal ka ng kapatid ko. Talaga ba? Bakit nakikita kong may mga liham pa rin pinadadala si Lina? Sara mo na yon. Ha? Ate, huwag mo na ipagtanggol ang kapatid mo. Nakita ko ang sandamakmak na liham para kay Ramon. Lahat ng mga panahong yon, asawa na niya ako. May anak na kami. Hindi mo naiintindihan. May rason kung bakit nagpapadala siya ng mga liham na yun. Ang mabuti pa, ipagpabukas mo na ang mga katanungang yan. Si Lina mismo ang kausapin mo. Para naman magkaliwanagan kayong dalawa. Matapos kong sabihin yon, agad ko na siyang iniwan sa kubo, Madam Venus. Alam kong may posibilidad na hindi siya makapaghintay. Na baka sa galit makagawa siya ng isang bagay na pagsisisihan niya. At hindi nga ako nagkamali. Pagkatalikod ko pa lang, kinuha na ni Arturo ang itim na kandilang nakasilid sa garapon. Sa isip niya, sigurado na siyang magpapalusot si Lina sa oras na harapin niya ito kinabukasan. Para sa kanya, sapat na ang mga lumang liham na yun upang patunayan ang kanyang pagtataksil. Sapat na upang magliyab ang matagal na niyang kinikimkim na galit. Kaya ng gabing yun, muli niyang ginamit ang itim na kandila. Tahimik siyang nagdasal sa Diyos na kinikilala niya. Bumubulong ng mga salitang hindi ko na maunawaan. Mga panalangin tila galing sa ibang dila. Pagkatapos noon, hinalikan niya ang lupa. Inulit ang kanyang mga dasal ng 3 ulit at saka dumilat na para bang may matinding pasya sa mga mata. Kinabukasan, ginising kami ng isang malakas na sigaw. Si Gabriel yun. Madam Venus, mula roon nagsimula ang gabing bumago sa takbo ng aming buhay. Papa! Gising po! Gabriel! Gabriel! Anong... Tatay! Nanay! Ano yon? Ano bang nangyari? Bakit kayo nagsisigawan? Tatay Gibo! Si Papa po! Hindi na po siya gumigising! Ano ay sandali nga! Ramon! Anak, gising! Ramon! Tawagin niyo si Samuel! Wala po si Tito Samuel. Maaga siyang umalis kayo ng madaling araw. Ano? Saan na ba siya nagpunta? Hindi ko po alam. Nako, nalinti ka na. Kanina ko po siya ginigising. Pero nagulat na lang po ako kanina. Bigla na lang may lumabas na ipis sa tenga niya. Kaya po ako sumigaw. Ipis? Opo, madami po, Tita Cathy. Nanay! Anong nangyayari rito? Bakit kami nakakarinig ng sigawan? Anak, hindi na kumikilos si Ramon. Po? Anong ibig niyong sabihin? Hindi lang siya hindi kumikilos. Humihina na rin ang tibok ng puso niya. Ay, Diyos ko, anong nangyayari? Bigla-bigla naman yata ito. Ganito rin po yung nangyari sa akin noon. Paano po kung may kumulam din kay Papa? Gising po. Bakit naman may kukulam sa ama mo, Gabriel? Masama ba siyang tao? Biglang natahimik ang buong silid. Lahat kami napatigil nang pumasok si Arturo. Noon ko agad naisip, Madam Venus, nagaling siya sa kanyang kubo kagabi. At sa mga mata pa lang niya, ramdam ko na ang galit. Nabanggit pa niya ang tungkol sa mga liham, kaya't marahan akong napalunok. Saka muling tumingin kay Ramon na mariing nakapikit. Hindi siya patay, pero halos hindi mo na marinig ang kanyang paghinga. At hindi nagtagal nakita naming may mga insekto nang gumagapang palabas sa kanyang katawan na para bang buhay pa yung nagsisimula ng mabulok ang kanyang laman. Maghapon kaming hindi mapakali noon sa bahay. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Arturo, Madam Venus. Kahit alam kong may kinalaman siya sa nangyari. Hindi ko pa rin magawang magtanong. Marahil dahil sa takot at sa katotohanan. Kaya niya kaming saktan gamit lang ang kanyang mga dasal at kaalaman. Ngunit nang magkapagkakataon akong mag-isa sa kusina kasama si Lani, tahimik siyang naggagayat ng Ricardo noon. Hindi ko na napigilan ang sarili ko magsalita. Lina, alam na ni Arturo ang tungkol sa mga liham mo kay Ramon. Ano? Nakita ko siya kagabi at sinabi niya sa akin na niloloko mo raw siya.
na nagpapadala ka ng mga liham kay Ramon noong mga panahong kasal na kayo. Nakausap ka na ba niya tungkol doon? Ang sabi ko kasi, ikaw mismo ang tanungin niya para maipaliwanag ang lahat. Hindi. Hindi pa niya nababanggit sa akin. At sa katunayan, maganda pa nga ang gising ni Arturo kanina, ate. Akala ko okay lang ang lahat. Lina, paano kung... Anong pinag-uusapan ninyo? Wala. Kinukumusta ko lang si Lina. Kung hindi ba siya natatakot sa nangyayari ngayon kay Ramon. Malamang ay naaapektuhan din siya dahil nangyari rin ito noon kay Brian. Oo, Arturo. Kinukumusta lang ako ni ate. Teka, bakit ka nandito? May kailangan ka ba? Kailangan ilaga mo itong halamang gamot na ito. Pagkatapos, sabihin mo sa akin para mabintisyonan ko. Ipatak natin sa bibig ni Ramon. Sandali. Ginagamot mo ba si Ramon? Oo, ate. Bakit? Wala naman. Sige, salamat Arturo. Bigla akong natigilan. Sa pagkakaalam ko, Madam Venus, hindi maaaring gamutin na isang albularyo ang sarili niyang biktima sa kulam. Kaya naman inabangan ko ang mangyayari. Kung gagaling si Ramon, ibig sabihin hindi nga siya ang kumulam. Pero kung lalo naman siyang lumala, mas mapapatunayan ni si Arturo ang tunay na may kagagawan. Masama na agad kutob ko nang marinig kong gagamutin daw niya si Ramon. Ang boses niya kasi, hindi ko malimutan. Puno ng kumpiyansa. Parang wala lang sa kanya ang lahat. Para bang isa lang itong karaniwang karamdaman. At hindi niya kailangang kabahan. Kahit alam niyang nakita ko siya sa kubo noong gabi. Hindi nga ako nagtagal. Kinagabihan din, muling nagmulat si Ramon. Mahina pa rin siya, pero kapansin-pansin ang bigat ng pagod ng kanyang katawan. Ay, Diyos ko. Mabuti na lamang at nandito ka, Arturo. Kung hindi namin alam ang gagawin. Wala na kasing albularyo sa baryo na ito. Paano pa namin nahanapan ng luna sa mga sumpang kagaya ng nangyari kay Gabriel? Hindi pa siya tuluyang magaling. Ilang araw pa na tuloy-tuloy na panggagamot bago maibalik ang lakas niya. Ay, kahit ganon. Ang importante ay nakikita natin ang pagbabago araw-araw. Salamat, iho. Walang anuman po. Salamat po, Tito Arturo. Sige na. Ang mabuti pa ay iwan niyo na siya para makapagpahinga ng mabuti. Halina muna kayo sa labas. Naganda ako ng minatamis na merienda. Hayaan na muna natin si Ramon na makatulog. Sandali. Maraming salamat, Arturo. Tumango lamang si Arturo at naunang lumabas, Madam Venus. Ako naman ay sinadyang magpahuli at sinabayan si Lina sa kusina para kumuha ng mga minatamis. Habang sabay kaming nagsasalak ng pagkain, hindi ko maiwasang mapansin ang kulot noon niyang mukha. Alam kong pareho kami ng iniisip. Si Arturo ang may kagagawan sa nangyari noon kay Ramon. Pero napakabilis naman ang paggaling ni Ramon, hindi mo naman tuluyang maitatanggi na baka mali ang aming hinala. Ate, sabi mo nakausap mo si Arturo kagabi? Oo. At nakita ko siya sa kubo. Galit siya, Lina. Pero bakit hindi pa rin niya nabanggit sa akin ang tungkol sa mga liham? Hindi ko alam. Masama ang kutob ko. Anong balak mong gawin? Kailangan kong makausap si Ramon. Ano? Hindi ba dapat ipaliwanag mo muna kay Arturo ang lahat? May kasalanan ako kay Arturo sa paglilihim ko sa kanya ng totoo, ate. Pero kay Ramon, ako unang nagkulang. Siya ang kailangan ko munang makausap para maayos namin ang gusot na nagawa ko noon bago ko maipaliwanag kay Arturo ang lahat. Pero hindi mo naman kasalanan ang nangyari noon, Lina. Kung iisipin, naloko ka lang din. Kahit na ate, alam ko naman ang totoo at sinadya kong madala sa maling mga desisyon ko noon. Kasalanan ko to. Ay, basta, kung ano man ang pinaplano mo, Lina, asahan mo tutulong ako sa'yo para maisakatuparan mo ng maayos. Salamat, ate. Alam ko namang hindi mo ako pababayaan. Napatunayan mo na yan ng ilang taon. Oh, siya. Dalhin na muna natin to sa sala. Nanay,
Heto na po ang minatamis. Oh, nasaan po si Gabriel? Ay pumasok siya sa kwarto ng papa niya. Nakakarinig kasi kami kanina ng mainang kalabo. Baka may gustong iutos si Ramon. Ah, okay po. Gabriel! May nangyayari sa loob. Gabriel, iho! Ano bang nangyayari? Ha? Samuel! Ay Diyos ko, Samuel! Sinong gumawa nito sa kapatid ko? Nanginig ang mga kalamnan ko. At halos hindi ko maaninag ng maayos ang itsura noon ni Tito Samuel. Wakwak ang tiyan niya, na para bang nilapan ng mabangis na hayop. Wala na ang laman loob niya at namumutla ang buong katawan. Tila sinimot pati dugo. Nakakapanindig balahibo ang tagpong yun. At kahit ngayon, habang sinusulat ko ito, Madam Venus, hindi ko pa rin mapigilang mamutla sa alaala ng itsura ng aking tsuhin nung araw na yun. Bigla kong naalala ang nangyari nung madaling araw. Babangon sana ako noon para umihi nang madaanan ko si Tito Samuel. May bitbit siyang mga bagahe at nakatali ang noo na parang may sugat. Namamawi siya at hindi mapakali. Para bang may tinatakbuhan o kinatatakutan. Hindi ako sanay sa ganun niyang kilos, kaya napatigil ako't natanong kung saan siya pupunta. Pero dahil hindi siya sumagot, tinalikuran lang niya ako at nagpatuloy sa paglalakad palabas ng bahay. Naiwan akong tulala at hanggang ngayon, hindi ko pa rin malaman kung may kinalaman ba ang pag-alis niyang yun sa sinapit niyang kamatayan. Tatay, si Papa po. Sandali, nasaan si Ramon? Nakita ko po kanina. May malaking halimaw dito sa silid. Baka kinuha po niya si Papa. Baka siya po ang pumatay kay Lola Samuel. Halimaw? Anak, sigurado ka ba sa mga nakita mo? Opo, sigurado po ako. Nakita po ng dalawa kong mata. Kanina pagpasok ko po dito, bigla may paparating sa bintana ng halimaw. Lumingin pa nga po siya sa akin bago tuloy yung tumalon palabas. Lumingon siya sa'yo? Opo, Anong itsura niya, Gabriel? mahaba po yung kuko niya. May balahibo. Hugis katawan ng tao pero kulubot at may itim na parang ayop. At saka, nung lumingon po siya kanina, mapupula ang kanyang mga mata. May pangil. At sobrang nakakatakot ang mukha niya. Nakita mo ba siyang kinuha ang papa mo, Gabriel? Hindi po. Nung pumasok po ako, hindi ko na po nakita si Papa. Siya na lang po ang naabutan ko. Sinasabi ko na nga ba? Ano yun, mahal? Sandali. Kailangan ko muna bumalik sa aking kubo. Ako naman ay lalabas muna. Hihingi ng tulong sa barangay official para tulungan tayo sa paghahanap kay Ramon. Pero paano nga po kung nakuha siya ng halimaw? Huwag kang mag-alala, iho. Hahanapin natin ang papa mo. Naiwan kaming naguguluhan sa mga nangyari. Nang tumingin ako kay Lina, kita ko ang takot sa kanyang mga mata. At pareho naming alam na hindi magsisinungaling si Gabriel tungkol sa mga nakikita niya. Kaya mas lalo kaming napalubog sa pangamba. Hindi naman napigilan ni Lina ang sarili. Sinundan niya ang asawa patungo sa kubo. Ako naman ay piniling manatili kasama si Gabriel na abala sa sariling pag-aalala. At dito nagsimula ang mga susunod na pangyayari. Ang mga nangyari sa loob ng kubo ni Arturo. Arturo, Anong ginagawa mo rito? gusto kitang makausap. Hindi kayo ng tamang oras. Marami akong ginagawa ngayon. Gaya ng ano? Gaya ng paggamit mo muli ng itim na kandilang yan? Wala akong ginagawang masama. Yan naman lagi ang bukang bibig mo, Arturo. Sa pulpa noon, hindi ka marunong makinig. Kaya bakit pa nga ba ako magtataka kung yang itim na mahikang yan ang dahilan kung bakit kailangan mo pang upahan ang kubong ito? Kailangan ko lang ng buko na mapaglalagyan ng gamit ko. Sinungaling! Lani, pwede ba? Huwag kang makipagsabayin ngayon. Hindi! Alam kong alam mo ang tungkol sa mga liham ko kay Ramon, Arturo. Bakit hindi ka nagagalit? Anong ginawa mo? Wala akong ginagawa. Kilala kita. Sa tagal nating magkasama, alam kong hindi ka mapapanatag nang hindi pag-uusapan ang ganito mga problema sa relasyon natin. Pero bakit ngayon? Parang kampante ka, na parang wala lang ang nalaman mo. Bakit? May kailangan ba akong ipag-alala? Mahal mo pa ba ang Ramon na yon? Hindi iyan ang punto ko.
Hindi ko lang mapigilang hindi mapaisip. Napaka-imposibleng nagkataon lang ang nangyari, Arturo. Na sa gabing nalaman mo ang tungkol sa mga liham, saka naman nagkasakit si Ramon? Anong gusto mong palabasin? Maglulukohan pa ba naman tayo? Alam natin pareho kung paano ka dalhin ang selos mo. Akala ko ba kilala mo ako? Bakit pinag-iisipan mo ako ngayon ng masama? Baka nga hindi na pala kita kilala ngayon. Mula nang mapasayo ang itim na kandilang yan. Wala akong ginagawang masama kay Ramon. Hindi ako mananakit ng kahit sino dahil lang sa galit o selos ko. Oo, mabilis akong magalit. Pero hindi ko aabusuhin ang kakayahan ko para manakit ang kapwa. Hindi ko na alam, Arturo. Sa totoo lang, mula nang namatay si Brian, hindi ko na rin talaga alam kung maniniwala pa ba ako sa mga sinasabi mo. Naiwan si Arturo sa kanyang kubo mag-isa, Madam Venus. Malalim ang iniisip. Ang galit na matagal niyang kinikimkim ay hindi niya mapigil. Ramdam niya na hindi naniniwala ang asawa sa kanya at tila mas kampi pa kay Ramon. Kaya naisip niyang sundan si Lina at alamin kung saan ito pupunta. Ngunit nang makita niyang naglalakad dito sa madilim na kakahuyan, hindi na niya tinawag o pinigilan pa. May kakaibang pakiramdam siyang nararamdaman. Pinili niyang tahimik na sumunod. Sinisikap na hindi gumawa ng ingay upang hindi mapansin ni Lina at malaman kung anong pakay nito sa kakahuyan. Hindi kalayuan, Madam Venus. Nakita na niya si Lina na pumasok sa madilim na kuweba na gawa sa bato. Narinig niya ang lagaslas ng tubig sa di kalayuang bahagi. At nang lingunin niya ang paligid, nagulat siya nang mapansin na nasa itaas na bahagi sila ng ilog, kung saan natatanaw sa baba ng bangin ang ilog na pinuntahan nila noong nakaraang araw. Pagdating sa kuweba, akmang papasok siya nang makarinig ng mabibigat na mga hakbang. Agad siyang nagtago at mabuti na lamang at nakakita siya ng malaking puno na may malalaking ugat na pwedeng pagtaguan. Ngunit kahit na si Arturo ay isang albularyo at may kaalaman sa mga elementong espiritual, hindi niya mapigilan ang pagkagulat nang makita ang isang aswang na papalapit sa loob ng kuweba. Gaya ng paliwanag ni Gabriel, maitim ang balat nito. May maninipis na balahibo, mapulang mata, mahabang pangil, matutulis na kuko at mabigat ang bawat hininga. Sa takot niyang masaktan ng asawa sa loob ng kuweba, akmang lalabas si Arturo nang biglang nagbagong anyo ang aswang. Sa gitna ng madilim na gubat, nakita niya ito biglang naging anyong tao. At hindi siya nagkamali, Madam Venus. Yun si Ramon. Para bang natigilan siya. Natulala at hindi makakibo hanggang sa nakapasok na si Ramon sa loob ng kuweba. Nang makabawi sa pagagulat, agad siya lumabas. Naghanap ng taguan at sumunod sa loob. Ngunit pinili niyang huwag magpakita sa dalawa. Sa halip, pumuesto siya sa madilim na bahagi ng kuweba. Sapat upang marinig ang lahat ng pangyayari sa loob. Ramon, salamat sa Diyos at ligtas ka. Anong nangyari ba sa'yo? Lani, pasensya ka na. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Nakita ko ni Gabriel. Huwag kang mag-alala. Iniisip niyang kinuha ng halimaw ang kanyang ama, kaya hindi mo kailangang matakot sa nangyari sa'yo. Salamat naman. Sandali, ano bang nangyari sa'yo? Hindi ba kaya nga ako umalis noon para hindi ka na maging halimaw ulit? Patawarin mo ako, Lina. Marami akong hindi sinasabi sa'yo. Ano? Anong ibig mong sabihin? Si Gabriel. Anak natin siya, Lina. Ano? Anong pinagsasabi mo, Ramon? Nagsinungaling ako. Nung umalis ka noon, pinaniwala kita na kailangan mong umalis para hindi na ako tuluyan pang maging halimaw. Na ikaw, ang dugo mo ang naguudyok sa aking maging masama. Pero ang totoo, gusto lang kitang makalayo dahil nalaman ng buong baryo natin ang pagiging kaswang ko. Ano? Lina, nung gabing balak nilang patayin ang pamilya natin, humiling ako sa aking Panginoon na sana malimutan na lang ng lahat ang nalaman nila sa akin. Pero humingi ng kapalit ang aming pinuno. Desperado na ako, Lina. Sumangayon ako sa kanya kahit na hindi ko alam ang kapalit. Ano ang kapalit?
na hindi mo rin malalaman ang nangyari ng gabing yun. Pati na rin kung paano tayo nagsimula ng pamilya. Nakalimutan mo si Gabriel at hindi ko gusto na maguluhan ka pag sinabi kong may anak na tayo. Dahil ang nasa alaala mo lang ay nung tayo magkasintahan pa lang noon. Hindi kita maintindihan, Ramon. Kung totoo man ang sinasabi mo, paano mo natiis na hindi sabihin sa akin ang totoo? Dahil muntikan ka nang mapahamak nung gabing papatayin ako ng mga tao. Hindi ka nila balak tanggapin pa dahil umibig ka sa isang aswang. Ikaw ang una nilang pinagbantang patayin. At takot na takot ako. Hindi ko kakayaning makita kang mawawala dahil sa akin. Kaya't nang malimutan mo ang pamilya natin, nagpasya akong tanggapin na lang yun. Nabigyan ka ng sarili mong buhay na malayo sa kapahamakan. Kaya mo ba ako pinaalis noon, Ramon? Kaya mo ako hinayaang isama ni Ate Cathy sa ibang bayan? Oo, patawad. Pero yun lang ang tanging paraan para maprotektahan kita. Pero Ramon, bakit kahit sa sulat hindi mo man lang inamin ang katotohanan sa akin? Ilang beses akong nagpadala ng sulat sa iyo. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin noon na malaman na ibinabalik mo lang sila? Gusto ko lang na matapos ang pangungulila mo sa akin. Hindi ka magiging ligtas sa piling ko. Pero dahil sa ginawa mo, nasasaktan ako, Ramon. Nagpakasal ako kay Arturo kahit na hindi ko siya mahal noon dahil lang sa akala ko mabalik ka sa akin oras na malaman mo ang balita. Pero hindi. Nagkaanak na lang kami at hindi mo pa rin ako binabalikan. Anong ginawa mo sa akin, Ramon? Ginawa mo akong makasalanang babae. Sobra akong nasaktan sa ginawa mo. At ang hirap sa akin na buksan ang puso ko sa panibagong pag-ibig. Ngayon na okay na ako, sasabihin mo bigla na may anak tayo? Na hiniwalayan mo lang ako para protektahan? Ramon! Sinasaktan mo lang ulit ako! Alam ko. Patawad. Pero kailangan kita, Lina. Hindi aswang si Gabriel. Isa siyang taong katulad mo. Nasisiguro ko yan sa tagal ko siyang inalagaan at minanmanan. Hindi ko na ngayon kayang pigilan pag sarili ko. Madalas na akong magutom. Hindi ko na malunok ang normal na pagkain, Lina. Alam kong nangihina na ako. At anong gusto mong gawin ko? Nakikiusap ako. Alagaan mo ang anak natin. Hindi mo na kailangang aminin sa kanyang totoo. Alam niya ang lahat. Nagsinungaling ako sa iyo at hindi ko kaya magsinungaling pa rin sa anak natin. Pero, Ramon, may asawa na ako. Kamamatay lang ng anak namin. Paano ko sasabihin ito ngayon kay Arturo? Tutulungan kitang ipaliwanag sa kanyang lahat. Albularyo naman siya. Alam kong bukas siya sa mga kagaya ko. Pag-iusap, Lani. Pag-iusap. Tanggapin mo ang anak natin. Kailangan ka ni Gabriel. Si Ate Cathy, alam na ba niya ito? Hindi. Wala rin siyang alam. Matagal na siyang wala sa baryo natin. Hindi niya alam na bumuna tayo ng pamilya noon. Nang bumalik siya, wala nang alaala mo sa amin. At pinili na naming itago si Gabriel sa'yo. Sandali. Sinasabi mo bang alam ito ni nanay at tatay? Oo. Alam nila. Patawad. Pero hindi ko rin gusto na makita nilang masasaktan ka dahil sa akin. Kaya nagawa ko ang lahat ng yun. Naiintindihan mo ba kung anong ginawa mo sa akin ngayon, Ramon? Ipinagkait mo sa akin ang katotohanan. Naiintindihan ko na gusto mo akong iligtas. Pero paano si Gabriel? At ako, bumuo ako ng panibagong pamilya. Kinalimutan ko kayo, Ramon. Ngayon, may mahal na akong iba. Tapos saka ko malalamang ito? Ano bang balak mo, Ramon? Na maging masama ako at paulit-ulit mo akong saktan? Paano ako matatanggap ni Gabriel ngayon? Ilang taon ko siyang pinabayaan. Hindi.
Hindi ganun ang anak natin. Naiintindihan niya ang sitwasyon mo. Mahal ka niya at tanggap ka niya. Hindi siya galit sa'yo. Pero ako, palagay mo kaya kong tanggapin na lang yun? Kamamatay lang ng anak namin ni Arturo Ramon. Tapos ngayon, may panibagong tao akong kailangang pagtuunan ng pagmamahal dahil anak ko rin pala siya. Ang gulo! Nalilito ang isip ko, Ramon! Paano ko ngayon paliliwanag kay Arturo? Sobra-sobra na ang nagawa ko sa kanya. Alam kong nahihirapan na rin ang asawa ko. Malamang kaya hindi niya mabitaw-bitawan ang itim na kaalaman niya sa panggagamot ay dahil sa nararamdaman niyang kulang ang pagmamahal ko sa kanya. Baka nga ngayon, kasalanan ko pa kung bakit namatay si Brian. Dahil kailangan ko palang makilala ang isa ko pang anak. Diyos ko, ano ba itong nangyayari sa buhay ko? Hindi mo ito dapat akuin. Ako ang may kasalanan nito, Lina. Kaya ngayon, karapatan mo ring makilala ang anak natin. Mula nang dumating ka sa baryo natin, alam kong mangyayari na rin ang kaguluhang ito. Kaya matagal na akong naghanda. Anong ibig mong sabihin? Sa dulo ng baryo, may sasakyang nakatago sa isang lumang garahe. Nakahanda na doon ang lahat. Lahat ng kakailanganin ninyo ni Gabriel. Kakailanganin para saan? Makinig ka sa akin. Kailangan niyong makaalis dito. Marami na akong napatay sa baryo natin. Paniguradong lalaganap ang balitang yun at magigising ang alaala nila tungkol sa pagkatao ko. Kaya ngayon pa lang, kailangan niyo nang makatakas si Gabriel. Mamuhay kayo malayo sa barang ito dahil hindi maniniwala ang mga tao na hindi nga kayo mga aswang, lalo na ang anak natin. Pero, paano ka? Huwag mo na akong alalahanin. Alam ko rin ang kailangan kong gawin para matapos na ang lahat ng ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang madamay o masaktan ang kapatid at mga magulang mo. Sandali. Kung ganon, kailangan masabi ko agad ito kay Arturo. Aalis kami sa lalong madaling panahon. Hindi. Ano? Kayo lamang ni Gabriel ang inihanda kong aalis. Hindi kasama si Arturo. Nababaliw ka na ba? Hindi ko iiwan ang asawa ko rito! Hindi rin matatapos ito kung isasama mo siya. Ano ibig mong sabihin? Siya ang rason kung bakit anumbalik mo lang ang pagiging aswang ko. Kung bakit hindi ko na naman mapigilan ang sarili ko. At kapag isinama mo siya, hindi ako sigurado kung hindi rin niya sasaktan si Gabriel. Mali ka! Hindi ganun ang asawa ko! Hindi mo siya lubusang kilala, Lina. Hindi lang basta-basta mahal ka ang alam niya. Ang mga ritual na ginagawa niya sa kubo ay nagpapatawag sa akin. Gusto niya akong patayin, pati na rin ang aking lahi. Kaya si Gabriel mismo ay delikado sa kanya. Hindi! Nagsisiniwaling ka lang! Lina, ikaw na nga mismo ang nag-iisip na siya ang kumulam sa akin, hindi ba? Hindi ba? Patawad. Alam kong mahirap tanggapin ang lahat ng ito. Pero ito ang katotohanan. Kaya pakiusap. Umalis na kayo ni Gabriel ngayon din. Hindi na magawang pakinggan pa ni Arturo ang lahat ng kanyang narinig, Madam Venus. Sapat na sa kanya ang mga sinabi ni Ramon at Lina para maunawaan ang mapait na katotohanan na hindi siya ang tunay na mahal nito. Maaring mahal siya ngayon ng asawa, pero hindi mawawala sa puso ni Lina ang pagmamahal sa pamilyang nabuo nila ni Ramon. Nalalong tumindi ang sakit na iyon ng mismong araw na yun. Pagbalik niya sa bahay, kitang-kita ang pagkabalisa ni Lina. Hindi siya mapakali at halatang gustong lapitan si Gabriel na nasa tabi ni nanay at tatay. Sa di kalayuan nagmamasid si Arturo sa asawa. Hindi niya maitatanggi na nakita niyang pumayag si Lina na tumakas kasama ang anak. Iniwan siya doon upang makaharap ang unang pag-ibig niya. Dahil sa namumuong galit sa dibdib, bumalik si Arturo sa kubo ng gabing yun at nagsimula ng ritual. Habang nakaluhod at nagdadasal, bigla siyang napamulat nang maramdaman ng yabag papalapit sa kubo. Hinintay niya kung ano ang susunod na mangyayari at agad siyang napalingon nang bumukas ang pintuan ng maliit na kubo. Sa labas,
Nakita niya ang anino ng isang lalaki. Ngunit dahil madilim, tanging ang liwanag ng buwan sa kanyang likuran ang nagbigay ng anino. Nang humakbang ito palapit at tuluyang masinaga ng gasera ang mukha, hindi inakala ni Arturo ang kanyang nakita. Gabriel, anong ginagawa mo rito? Tito Arturo, alam ko na po. Na alam niyo na kung nasa ng papa ko. Tulungan niyo po ako. Gusto ko siyang mahanap. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Wala akong alam kung nasan si Ramon. Sinungaling. Isa kang albularyo, di ba? At alam kong gumagawa ka ng masama. Bakit hindi mo gamitin ng itim na kandila diyan sa harapan mo para hanapin ang tatay ko? Wala akong kakayahan para hanapin ang mga nawawala iyo. Nagkakamali ka ng pag-aakala sa isang albularyong katulad ko. Wala akong pakialam. Tulungan mo akong maghanap. Ilang taon din ang kinuha mong pagkakataon sa akin para maging masaya. Ikaw ang rason kung bakit hindi ko nakasama ng matagal ang nanay ko. Kaya malaki ang atraso mo sa akin. Tulungan mo ako ngayon. Iho, kung ano man ang tinutukoy mo, nasisiguro kong hindi ako ang dapat mong sisihin. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa kubo. Naghahanap na sila Tatay Gibo kay Ramon. Kaya hintayin mo na lang ang balita nila. Napakawalang puso mo. Ganyan ka ba sa anak mo? Malamang. Kaya siya nawala dahil mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa makasama ang walang modong katulad mo. Wag na wag mong madadamay ang anak ko rito, Iyo! Pasensya na po. Hindi ko na kasi alam magagawin ko eh. Nagmamakaawa na po ako sa inyo, Tito Arturo. Tulungan niyo po ako mahanap ang ama ko. At bakit mo naman naisip na tutulungan kita? Kung sa tingin mo marami akong atraso sa'yo, pues, marami rin atraso sa akin ang ama mo, Gabriel. At hindi ko siya hanapin para lang sa hiling mo. Tito, nagmamakaawa na po ako sa inyo. Tulungan niyo po ako. Pangako po, gagawin ko po ang lahat. Kung kailangan niyo po ng kapalit, kahit pang kaluluwa ko, handa po ako. Tito, parangawan niyo na po. Hindi ko kailangan ang kahit ano. At kahit pa kailangan ko, hindi ko sasamantalahin yan para tulungan ka. Tito, maawa naman po kayo sa akin. Si Papa na lang po ang tanging pamilya ko. Wala akong pakialam. Sandali. Ang alam ko, para maging mas makapangyarihan na albularyo, kailangan nyo ng alay. Tito Arturo, inihalay mo ba ang anak mo para sa itim na kandilang yan? Anong pinagsasabi mo? Tama di ba? Paniguradong hindi ito matatanggap ni Tita Lina. Oras na malaman niya to. Sandali! Sandali! Ano bang pinagsasabi mo? Hindi ko iaalay ang anak ko kahit kailan. Hindi ako masamang ama! Pero paano niyo po may papaliwanag ang nangyari sa anak niyo, ha? Tito Arturo? Malamang, oras na marinig ito ni Tita Lina. Totoo man o hindi, hindi ka na talaga niya paniniwalaan pa. Ano ba gusto mong mangyari, bata? Ha? Tulungan mo ako mahanap si tatay. Kapalit nun, itatago ko ang sikreto mo. Wala akong sikreto, Gabriel. Pero dahil alam kong hindi na nga nagtitiwala ng buo sa akin ang asawa ko, sige, tutulungan kita. Nang sa ganun naman, ay magkaalaman na kung sino talaga ang tunay na kampo ng dilim. Gaya ng napag-usapan nila, wala nang nagawa si Arturo kundi tulungan si Gabriel na mahanap si Ramon, Madam Venus. Ngunit impis na ituro kung saan niya nakita ang aswang, pinili ni Ramon na gumawa ng isang ritual. Ritual na magbibigay daan upang tawagin ang isang nilalang na kahawig niya para malaman ni Gabriel kung anong uri ng tao ang kanyang ama. Sa mga sandaling yon, mas lalo pang nangibabaw sa puso ni Arturo ang galit. Sa tahimik na gabi ng araw na yon, muli siyang nagsimula sa kanyang ritual. Tahimik lang na nakikinig sa Gabriel sa tabi. Hindi alam kung dapat ba siyang pumikit at magdasal o hintayin na lang ang mga susunod na mangyayari. Ngunit habang tumatagal ang ritual, nakaramdam na siya ng mga nakakakilabot na sensasyon. Nanayuyo ang balahibo sa katawan niya at pakiramdam niya ay may mga matang nakatitig sa kanila mula sa dilim. Sa bubungan ng maliit na kubo,
Ramdam din niya ang mga kaluskos. Parang may mga paa at kamay na kumukuskus, humahakbang ng mabagal. Ngunit sapat upang lumikha ng mas nakakakilabot na tunog sa katahimikan ng gabi. Ano yun? Nandito nang hinihintay mo. Si Papa? Sandra, huwag ka munang lumabas. Ihanda mo sarili mo, Gabriel. Hindi lahat ng akala mo ay siyang totoo. At dahil mapilit ka, kailangan mo na ring harapin ang katotohanan tungkol sa iyong ama. Oh, anong ibig niyo sabihin? Arturo! Lumabas ka riyan! Si Tita Lina, nandyan din sa labas. Sinabi kong huwag kang lalabas. Teka, bakit ba? Pasensya ka na iyo. Hindi sana kita gustong idamay dito pero masyado kang mapangahas. Kaya bakit hindi na lang kita gamitin? Oh, ano? Sa kapangyarihan ng itim na kandila, palibutan mo kami ng iyong apoy. Ikulong mo kami sa iyong kapangyarihan nang sa gayon, ang sino mang magtatangkang pumasok ay hindi makaliligtas! Anong ginagawa mo, Tito Arturo? Palibhasa ay madilim ang kagubatang yon, Madam Venus. Kitang-kita ng biglang pagsiklab ng apoy sa paligid ng kubo. Nakapabilog ito, sapat upang hindi maabot ng kahit sino sa labas ng apoy ang mga nasa loob. Halos mapangiti si Arturo sa kislap ng liwanag na sumisingit sa maliit na kawang ng bintana ng kubo. Nang lumabas siya, lalo pang lumawak ang ngiti niya. Alam niyang nagtagumpay siya sa kanyang nais gawin. Ngunit agad ding nawala ang ngiti niya nang makita niya si Lina. Luhaan at nakatingin sa kanya mula sa labas ng apoy. Sa kabilang dako, nakatayo ang isang aswang. Hinihingal, ngunit hindi gumagalaw. Tila nagmamakaawa rin sa kanya. Dahil dito mapaklang napatawa si Arturo. Para sa kanya, walang katumbas ang tingin ng pagmamakaawa sa mata ng dalawang taong nanloko sa kanya. Kasabay ng kanyang paglingon, naguguluhan at takot na lumabas si Gabriel. Lalo na nang makita niya ang aswang na nakatayo sa labas ng apoy. Ngunit mabilis namang nagbagong anyo si Ramon. Mula sa nakakatakot na anyong halimaw, bumalik siya sa pagiging tao. Humakbang siya palapit sa apoy. Ngunit may sapat na pagitan upang hindi tuluyang masunog. Arturo! Huwag mong idamay ang anak ko! Wala siyang kinalaman sa mga nangyayari! Wala rin naman sana akong kinalaman sa kwento ninyo. Pero dahil pare-pareho kayong mapanakit, nagkaroon ako ng bahagi sa kwento ninyo. Nabuo ang anak namin ni Lina. At namatay siya na parabang inilaan para sa pagpasok ni Gabriel sa kwento ninyong dalawa. Arturo! Makinig ka sa akin! Alam kong kasalanan ko to. Nagpakasal ako sa'yo dahil sa galit sa pag-iwan sa akin ni Ramon. Hindi ko gustong saktan ka. Sinungaling! Ginusto mong saktan ako, Lani. Dahil wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Aaminin kong hindi kita mahal noon. Pero Arturo, mula nang dumating si Brian sa buhay natin, inalimutan ko na ang lahat ng namagitan sa amin ni Ramon. Kayo na ang naging buhay ko. Dahil mahal na mahal ko kayo. At ngayong wala na si Brian, oras na ba ulit para sa inyo ni Ramon? Ganun ba yun? Ha? Hindi. Pakiusap. Pakinggan mo naman muna ako. Alam ko ang lahat ang binabalak ninyong dalawa. Ang pagtakas nyo ni Gabriel at ang pag-iwan mo sa akin dito. Kaya pwede ba? Huwag ka nang magmaang-maangang pa? Arturo, mahal ko si Lina. Pero pinaubaya ko na siya sa'yo ng ilang taon dahil mas importante sa akin ang kaligtasan niya. Kung mahal mo rin siya, gawin mo yun ngayon, Arturo. Pakawalan mo ang anak namin at hayaan mong makalis sila sa baryo dito. Mahal ko si Lina, Ramon. Asawa ko siya. At hindi ko ito ginagawa para masaktan ka. Lina, umapahamak. Alam mo kahit ano pang masakit na nalaman ko tungkol sa'yo, hindi kita hayaang masaktan. Pero mali ang ginagawa niyo. Hindi niyo matatakasan ang kapalaran ng isang aswang na katulad mo, Ramon. Kahit mapatakasin mo si Lina at si Gabriel, habulin at habulin sila ng mga manunugis para patayin. Yan
ang iiwan mong marka sa kanila dahil nadawit sila sa isang katulad mo. Aswang? Sinasabi mo ba, Tito Arturo? Naswang din ako? Kagaya ni Papa? Ama mo lang ang makakasagot niyan, Gabriel. Alam niya ang mga sinyales ng kanyang lahi. Pero kahit tao ka nga tulad ni Lina, hindi ka pa rin ligtas. Kapag kasama mo siya, pinipilit niyong dalhin ang panganib sa isa't isa. Pero hindi ako aswang. Wala akong nararamdamang kakaiba sa akin. Normal ako. Tao ako. Manahimik ka! Ang lahat na nangyayari ngayon ay kasalanan mo, Ramon. Masyado kang makasarili. Hindi mo alam kung anong kapamakan ang dala mo sa isang tulad ni Lina. Hindi mo lang siya pinahamak, bumuo ka pa ng supling na maaaring magpalawak sa lahi mo. Hindi ako perpekto, Arturo. Pinagsisisihan ko ang lahat ng maling nagawa ko. Pero walang mangyayari kung mananatili lang akong nagsisisi. At hindi ko ito haharapin ngayon. Kaya alisin mo sa apoy na yan si Gabriel. At hayaan mo silang makatakas. Kung galit ka sa akin, tayo ang magtuos. Huwag mong idamay ang anak ko. Hindi na nila kailangan umalis. Kung mawawala ka na, Ramon, hindi na rin nila kailangan tumakbo habang buhay. Hindi! Arturo, huwag ganito! Huwag kayong magpatayan! Harapin natin ito ng maayos! Pasensya na, Lina. Pero ang lalaking ito ang magpapahamak sa iyo. Anong binabalak mo, Tito Arturo? Sa ngalan ng itim na kandila, gabayan mo ako sa aking kinakaharap ngayon. Iligtas mo ang nararapat na maligtas. Pagkatapos ng mga bulong na iyon ni Arturo, Madam Venus, na iba ang pwesto ng bilog na apoy, lumipat ito sa paligid ni na Gabriel at Lina. At sila ngayon ang nakulong sa loob habang naiwan sa labas si Arturo at Ramon. Kapwa naglalagablab ang kanilang mga paningin sa isa't isa. Iisa lamang ang nais ni Arturo, na matapos ang lahat at hindi na ilagay pa sa panganib ang buhay ng asawa. Ngunit hindi pa handa si Ramon sa mangyayaring yon. Sa kabila ng pag-aalala niya kay Lina, nanatili ang pag-asa ni Ramon na maging normal at makasama ang mag-ina sa isang tahimik at masayang bahay. Kaya agad siyang bumalik sa anyong aswang. Habang hinahanda ni Arturo ang sarili, agad umatake si Ramon. Nakaiwas si Arturo sa unang suntok. Ngunit muling nakapagsulong si Ramon ng malakas na suntok na tumama sa tiyan ni Arturo. Tumilapon siya palayo at bumangga sa dingding ng maliit na kubo. Dahil hindi ito naging hadlang, lumusot si Arturo sa loob. Hawak ang isang punyal na tila pinataka ng talim ng itim niyang kandila. Habang binubulong ang mga dasal at ritual upang gabayan siya sa pagharap sa aswang na si Ramon. Nang magsagupaan muli ang dalawa, hindi na naging maingat si Arturo. Kapalit ng mga galos at kalmot ng halimaw, napinsala naman si Ramon sa mga saksak at sugat na nagdulot ng malakas niyang sigaw sa matinding sakit. Samantala sa loob ng naglalagablab na pabilog na apoy, umiiyak at sumisigaw si Lina. Pilit na pinipigilan ng dalawa. Sinusubukang patahanin ng anak na si Gabriel ang ina at palakasin ang sariling loob. Hindi nagtagal, nagawang madala ni Arturo si Ramon sa mga sibat at bitag na inihanda niya sa paligid ng kubo. Natuhog ang halimaw. Sa una, malakas pa itong sumigaw bago tuluyang bumalik sa anyong tao ni Ramon. Hindi na makagalaw dahil sa dami ng dugo mula sa mga palasong nakabaon sa katawan niya. Hanggang dito na lamang ang lahi mo, Ramon. Hindi ka nababagay sa mundong ito. Kapahamakan lang ang dinadala mo sa mga taong mapapalapit sa iyo. At alam kong alam mo yan. Hindi ko ginustong maging aswang, Arturo. Pero kung ito na ang wakas ko, hindi ko hayaang masaktan mo ang anak ko kahit sa kabilang buhay pa yan. Huwag kang mag-alala. Isa akong albularyo. Hindi ako mauto ni numan, kahit ikaw. Unang dating ko pa lang dito, alam ko na kung anong klaseng nilalang ka. Alam ko kung sino ang aswang at kung sino ang tao. At ako mismo ang nagsasabi sa iyo. Ikaw na lang ang natitirang nagpapagulo sa baryong ito. Ramon! Patawarin mo kami. Pabayaan mong alagaan ko ang anak natin. Pangako, hindi ko siya pababayaan. Magtiwala ka sa akin. Alam ko.
Hindi naman nawala ang tiwala ko sa'yo. Noon pa man. Matapos niyang sabihin yon, tumingin si Ramon kay Arturo na para bang nag-uusap sila. Walang sabi-sabi, tinusok ni Arturo ang punyal sa dibdib ni Ramon at yun na ang tuluyang nagpahinto sa natitirang hininga nito. Kasabay ng mga hagulgol at iyak ni Lina at Gabriel. Mabilis na kumilos si Arturo. Kinagisa ng gaas ang katawan ni Ramon, binigkas sa mga bulong ng ritual at sinuong ng apoy hanggang sa tuluyang nasunog ang katawan nito. Kasabay noon, inihagis din niya ang itim niyang kandila, dala ang mga pagsisisi at bigat ng kanyang buhay. Pinanood nila ang pagtupok ng apoy sa katawan ni Ramon at nang mawala ang lahat, tila kusang namatay ang apoy na nakapaligid kay Lina at Gabriel. Nagkatinginan ng tatlo. Bagsak ang balikat. May kanya-kanyang bigat sa dibdib at hindi nagawang magsalita upang pagaanin ang damdamin ng isa't isa. Hindi nagtagal, dumating ang mga tao, mga barangay official at tanod, kasama ni nanay at tatay. Ngayon kung napapaisip ang mga tagapakinig kung paano ko nalaman ang lahat ng pangyayari, yun ay dahil matapos ang gabing yun, umalis si Lina at Gabriel at sinundan ang inihanda ni Ramon para sa kanila. Hindi para layuan si Arturo, kundi upang habulin ang mga alaala ni Lina na inihanda mismo ni Ramon. Kasama nila ako noon, Madam Venus. At sa haba ng biyahe patungo sa bahay na yon, ipiniliwanag ng aking kapatid ang lahat ng nangyari. Samantala ang pangungulila ni Arturo sa asawa at anak ay nagtulak sa kanya na isulat ang lahat ng naramdaman at naranasan sa isang diary. Lumipas ang mga buwan. Parehong hinanap ni Lina at Arturo ang mga kakulangan sa buhay. Si Lina, sa alaala na ipinagkait sa kanya ni Ramon, natagpuan ang bahay kung saan noon nila pinangarap mamuhay. Tila ang mismong bahay ang kumatok sa puso ng aking kapatid upang maalala ang lahat. Paano niya minahal si Ramon, nagkaanak at bumuo ng mga pangarap hanggang sa magkalayo. Samantalang si Arturo ay nanatili sa inuupahang kubo nila nanay at tatay. Ginugol ang bawat oras sa paghingi ng tawad sa Diyos sa lahat ng nagawa niya, mula sa pagbabantang kulamin si Ramon dahil sa selos, hanggang sa pagpapasalamat dahil kahit ganon kasidhi ang galit na naramdaman niya, mas nangibabaw ang pagmamahal niya sa asawa at napigilan ang sarili. Ngunit ngayon ang tanong ng lahat ay malinaw. Sino nga ba ang kumulam kay Ramon na naging sanhi ng pagbabalik aswang niya? At higit sa lahat, may kinalaman ba si Arturo at ang kanyang pagkahumaling sa itim na kandila sa pagkamatay ng kanyang anak na si Brian? Anak, Lina! Apo ko! Kumusta naman ang biyahe nyo? 2 buwan din kayong nawala. Kumusta na? Ayos lang po, nanay. Mano po, Lolo, Lola? Ay, kaawaan ka ng Diyos, iho. Ay, salamat naman. At nakarating kayo ng ligtas. Hali kayo. Pumasok muna kayo sa bahay para makapagpahinga kayo bago tayo magkwentuhan. Salamat, tatay. Oh, sige na, Lina. Ako nang bahala sa mga gamit. Pumasok ka na sa loob. Ikaw, Apo, kumusta ka naman? Ayos lang naman po ako, Lola. Ate, Bakit? nandito pa kaya si Arturo? Tingnan mo sa kubo, Lina. Kapag wala na siya doon, malamang umalis na siya. Sige. Mauna ka na sa loob, ate. Titingnan ko muna ang kubo. Habang unti-unting lumalapit si Lina sa kubo, Madam Venus, hindi niya maipaliwanag ang kaba na dumadaloy sa dibdib niya. Para bang muling sumariwa ang lahat ng nangyari noong gabing yun. Pagdating niya sa gitna ng kagubatan, nakita niya ang tahimik na maliit na kubo at hindi niya napagilan ng lungkot. Akala niya umalis na si Arturo at hindi na siya hihintayin. Lalo pang sumikip ang dibdib niya nang pumasok sa loob. Wala na ang altar na madalas niyang makita na pinananalanginan ni Arturo. Sa halip, mga libro at papel ang maayos na nakasalansan. Nang lumapit siya, lalo siyang napahagulgol sa iyak nang mabasa ang liham ni Arturo. Mga pagsisisi sa nagawa sa buhay at kung gaano niya kamahal si Lina at ang kanilang anak na si Brian. Doon din niya nalaman na hindi ito ang may kagagawan sa nangyari kay Ramon o kay Brian,
kundi tila siya ang sinadyang mapuntong salari ng ibang puwersa. Hindi akalain ng kapatid ko ang sakit at pagdurusang tiniis ni Arturo ng mag-isa. Ang konsensya at iniisip na baka siya nga ang pumatay sa sariling anak. Ang mga ulit na nawalan siya ng pag-asa at ang pagtatangka niyang mawala ng buhay. Nabasa rin niya kung gaano na natiling laman ng puso ni Arturo ang aking kapatid. Ngunit nang akala niyang sumuko na ito sa paghihintay sa kanya, bigla niyang narinig ang pagbagsak ng mga kahoy mula sa labas. Kasunod ang marahang mga hakbang papasok sa kubo. Sa loob, inabangan ni Lina ang pagbukas ng pinto at lalo pang tumulo ang luha sa kanyang pisngi nang masilayan niya ang pawisan at hinihingal na si Arturo. Arturo? Nagbalik ka. Oo naman. Umalis lang naman ako para kilalanin ang aking anak. Pero lagi at lagi akong babalik sa'yo. Akala ko, hindi ka na babalik. Akala ko mas maayos ang buhay ninyo mag-ina. At baka hindi mo naman talaga ako minahal. Arturo, hindi ko malilimutan si Ramon kung hindi kita tunay na minahal. Buhay ko kayo ni Brian. Mahal ko. At ngayon, pwede ulit tayong maging masaya. Alam kong tahimik na ang kaluluwa ng ating anak, Arturo. At gusto rin niyang mabuhay tayo ng maayos muli. Sana bigyan mo pa ako ng pagkakataong makabawi. Mahal ko. Hindi. Hindi mo kailangan bumawi. Kasalanan ko ang lahat. Kaya ako ang babawi sa iyo, Lina. Pangako, hindi na ako magiging sakim sa kapangyarihan. Pangako yan sa iyo, mahal. Tila ba nabunutan ng tinik ang kanilang mga puso ng araw na yon, Madam Venus. Hindi nagtagal, kita namin kung paano unti-unting nabuo ang kanilang pagsasama. At sa puntong yon, kabilang na si Gabriel, hindi naging mabilis ang pangyayari. Pero ramdam sa kanilang tatlo ang kagustuhang ayusin ang sitwasyon sa pagitan nila. Lumipas ang mga taon at tuluyan ang naging pamilya ang tatlo. Hindi man perpekto, pero ako mismo ay nakikita ang saya sa kanilang mga mukha. Ngayon, isang araw, naisipan nilang bilhin at ayusin ang kubo sa gitna ng gubat. Pinalaki at inayos nila ito. May 2 kwarto at malawak na sala. Gawa pa rin sa pawid at anahaw, ngunit maaliwalas at malayo na sa itsura ng dati. Napalilibutan na rin ito ng mga halaman at bulaklak. Madalas batiin ng mga dumarayong nagpapagamot sa aming baryo. Sa madaling salita, para bang naging normal na pamilya na lamang sila at hindi na naiisip ang dilim na dinanas ng bawat isa. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y umuwi paalis sa kanilang kubo para umuwi pagkatapos ng aming pagsasalo-salo, naabutan ko si Gabriel na nakatingin sa altar sa gilid ng sala. Nandoon ang larawan ni Brian. May 2 kandila na nakasindi sa gilid at sa paligid ay puno ng iba't ibang bagong pitas na bulaklak. Isang nakagawi ang palitan ng aking kapatid. Aalis na sana ako noon, Madam Venus, nang bigla kong marinig ang mga sumunod na salita ni Gabriel. Napakatagal kong hinintay ang araw na to, Brian. Tingnan mo nga naman. Sa huli, nasunod pa rin lahat ng mga plano ko. Yun nga lang, kapalit nun na yung pagkawala mo, Brian. Pasensya ka na. Inagaw mo kasi sa akin ng inay ko. Hindi lang ang pagkakataong makasama siya, kundi pati ang pagmamahal niya. Pasensya na rin kung idinamay ko pa ang inyong ama. Kailangan ko siya para maisakatuparan ng plano ko. Nang malaman ko kung nasa ng ina ko at nalaman ko may asawa at anak na siya, sobrang galit ko sa iyo, sa inyo ng ama mo. Hindi mo naman siguro masisisi ang isang anak, di ba? Kaya kung iniisip mong masama ako, nagkakamali ka. Ginagawa ko lang
kung ano ang dapat at patas. Nakasama mo na ang mga magulang mo ng ilang taon. Ngayon, ako naman. At sa plano kong ito, sadya namang hindi kabilang ang halimaw kong ama. Dahil gaya ng pangako ko sa sarili ko, ang gusto ko ay isang normal na pamilya. Agad akong umalis sa kubo nila ng gabing yun. Daladala ang bigat ng narinig ko. Hanggang sa pag-uwi, parang may kamay na nakayakap sa liig ko gabi-gabi. Ang katotohanan ayaw kong paniwalaan, pero paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kaya ngayon isinulat ko na lang ang kwentong ito sa inyong channel, Madam Venus. Hindi dahil gusto kong manahimik, kundi dahil alam kong may mga lihim na mas mabuting mailabas kaysa manatiling nakakulong sa dibdib. Ngunit may takot pa rin. Takot na baka kapag nalaman ito ng kapatid ko, lalo lamang siyang mapahamak. Sapagkat sukdulan na ang mga paghihirap na pinagdaanan niya at ang katotohanan ito, baka tuluyang makawasak sa kanya. Lalo pat malakas ang kutob ko, Madam Venus, na may mas malalim at mas madilim pang kayang gawin si Gabriel, kahit pa para sa sarili niyang ina. Hanggang dito na lamang, Madam Venus. Maraming salamat po. At naway gabayan kayo ng Diyos sa paghatid ng katotohanan. Para po sa mga nakikinig ngayon, sino sa palagay ninyo ang tunay na may sala sa lahat ng nangyari? Si Tito Samuel ba, na tila nagbitbit ng mabigat na konsensya hanggang sa kanyang kamatayan? O si Gabriel, na may mga lihim na hindi kayang itago ng kanyang mga mata at ng kanyang mga ngiti? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin at teorya sa comment section. Baka nga nasa inyo ang kasagutang hindi pa namin nakikita. Salamat po sa pakikinig.